Chloe, sa apat na lalaking ito, sino ang gusto mong piliin bilang iyong nobyo? Wala akong gusto sa kanila. Chloe, ang apat na binatang ito na pinili ng iyong ama para sa iyo, bawat isa ay tunay na nagmamalasakit sa iyo, at itinuturing kang parang mahalagang hiyas, kahit sino sa kanila, ay makapagbibigay sa iyo ng ligaya habang buhay. Paano mo nasabing wala kang gusto kahit isa? Akala ko dati lahat silang apat ay lubos na umiibig sa akin. Pero, Kailan kaya mapapansin ng magandang Flores na ang kabutihan namin sa kanya ay pawang pagpapanggap lamang? Akala pa rin niya na baliw ako sa kanya. Hindi niya alam na noong nagtapat ako sa kanya dati, tinanggihan niya ako, tumalon ako diretsyo sa ilog para lang takutin siya. Totoo yan. Araw-araw, pinipilit kong magpanggap sa kanya, nakakasuka, dahil na ayaw niya sa mga gwapo. Sa ganitong paraan, naipakita ko ang pagmamahal ko at hindi siya ma-inlove sa akin. Kaya pare-pareho ang strategy nating lahat. Ano man ang ayaw niya, iyon ang ipinapakita natin. Kung mapapasukan natin siya sa atin, saka tayo ligtas na makakapagperso. Kay Ivy, Mukhang kayong lahat ay may gusto kay Evie, pero wala siyang nararamdaman para sa alinman sa atin. Nagpapakute lang siya at sumusunod kay Leo. si Leo, sa harap ni Chloe, laging nagpapakita ng malamig at supladong ugali, pero si Chloe, baliw na baliw sa kanya. Gayunpaman, dahil si Leo ang nasa harap, umaakit ng atensyon ni Chloe. Hindi natin kailangang pakasalan ang babaeng iyon. Eksakto, isang tao sa atin ang kailangang pakasalan, si Chloe, o lahat tayo ay palalayasin sa pamilya Reyes, kung si Leo ang magpapakasal kay Chloe, at makuha ang kayamanan ng pamilya Reyes. Saka tayo makakasama ni Ivy sa pamilya Reyes, at mamumuhay ng mayaman. ang dami pala ng lalaking akala mo ay nahuhulog ang loob sa akin. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng Grupo Reyes. Sa ika-10 kaarawan ko, pumunta si tatay sa ampunan, at pinili ng personal, 5 bata para sa akin. Chloe, ang 5 batang lalaking ito, sino man ang pakakasalan mo sa hinaharap, ay tutulong sa iyong pamahalaan ang Grupo Reyes, at magmamana ng lahat, ang ating mga aralin. May kapatid akong babae ako, ang pangalan niya ay Evie. Kung gusto ninyong ampunin ako, kailangan din ninyong isama siya. Tatay, pwede ba nating ampunin din si Ivy? Sige, simula ngayon, si Ivy ang magiging ampun kong anak. Mula noon, lahat silang 5 ay pinalaki ng pamilya Reyes para maging aking mga magiging asawa. Hindi mo pipiliin ang alinman sa apat, huwag mong sabihin sa akin, iniisip mo pa rin si Leo? Alam ko, lagi mo nang gusto si Leo mula noong bata ka pa, pero palagi siyang malamig at malayo sa iyo. Kung pakakasalan mo siya, masasaktan ka lang. Kung desidido ka sa kanya, Eddie, Leo, talagang hindi ko siya pakakasalan. Ivy, alam mo yan, ikaw lang ang para sa akin. Leo, nakikiusap ako. Huwag mong pakasalan si Chloe. Kung pakakasalan mo siya, hindi na kita kakausapin. Ayaw kong pakasalan siya. Pero marami nang ginawa para sa atin si Ginoong Reyes. Maging mabuti ka muna ngayon. Pangako, hindi ko siya gagalawin, at hindi ko siya bibigyan ng kahit tititing na pagmamahal. Ang katawan ko, At ang puso ko, sa iyo lamang. Talaga. Siyempre naman. Nagsinungaling na ba ako sa iyo? Encantada. Sino naman sa impyerno ang pipiliin mo? Pinili ko ang tagapagmana ng pamilya Santos, Liam Santos. Ano? Liam Santos? Iyon din ang maliit na pasaway na, laging nagpapaiyak sa'yo noong bata ka pa.
Iyon nga. Chloe, mayaman ng pamilya Santos. Bata pa si Liam, pero hindi basta-basta kalaban sa negosyo. Talagang kakaiba siya. Noon, naisip ko talagang magkaroon ng alyansa sa kasal sa pagitan mo at ni Liam. Pero malaking bagay ang kasal, tungkol ito sa kaligayahan mo sa buong buhay mo. Baka hindi kasing lakas ng mga Santos ang pamilya natin. Hindi natin kailangang ipagpalit ang kaligayahan mo para sa isang alyansa sa negosyo. Tatay, hindi ako magpapakay kay Leo. At tungkol naman sa 4 na lalaking iyon, talagang hindi ako magpapakay sa kanila. Gusto kong pakasalan si Liam. Kahit papaano, totoo siya sa akin. Liam, anong ginagawa mo? Sasabihin ko kay Ginoong Reyes. Huwag kang umiyak. Heto, isang malaking lollipop para sa'yo. Chloe, huwag ka nang makipaglaro kay Leo. Makipaglaro ka na lang sa akin, okay? Magdadala ako sa'yo araw-araw ng malaking lollipop. Bakit? Kasi gusto kita, pakakasalan kita paglaki ko. Sige, kung iyon ang gusto mo, susuportahan ko ang engagement mo kay Liam. Salamat, tatay. Chloe, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi mo pinili kahit sino sa 5 yun. Dahil ba niloko ka nila? Iyon ang laruan na binili para sa akin ni tatay. Bakit ayaw nilang paglaruan ko? Mga kuya, huwag ninyong sisihin si Chloe. Ako ay isang ampon na anak lamang. Hindi naman dapat ako naglalaro ng kanyang mga laruan. Chloe, masyado kang madamot. Paano ka naiinggit kay Ivy? Chloe, iba si Ivy sa'yo. Ikaw, meron ka ng lahat. Ang meron lang siya ay kami, ang kanyang mga kuya. Chloe, nakakadismaya ka. Tara, maglaro na lang tayo sa ibang lugar. Simula pa noong bata tayo, laging pinapabora nila si Eve. Akala ko dati dahil sila ay mga ulila, kaya hindi ko na lang pinansin. Pero ngayon, napagtanto ko na, ginagago lang nila ako simula pa noon. At sinusubukan nilang nakawin ang mga ari-arian ng pamilya Reyes. Tatay, Leo, at si Ethan, silang lahat, ang kabaitan nila ay pakitang tao lamang. Gusto lang nilang manatili sa pamilya Reyes, para mabuhay ng marangya, kaya nagpanggap silang napakamasunurin. Ang kapal naman ng mukha nila. Masyado akong naging mabait sa kanila nitong mga nakaraang taon. Nakalimutan na nila kung paano sila napunta sa pamilya Reyes. Dahil hindi ako magpapakasal sa kanino man sa kanila. Hindi na kailangang panatilihin sila sa pamilya Reyes, lalo na yung Eve, ang mapanlin lang na babae. Hindi ko matiis ang pagtingin sa kanya. Mabuti. Sa araw ng engagement mo, magpapahayag ako sa publiko na kailangan nilang lahat umalis para matigil ang paghahangad nila sa mga ari-arian ng pamilya Reyes. Mabuti. Chloe, tungkol sa aral sa pangangabayo mamayang hapon, pwede ba akong sumama? Si Leo ang guro ko sa pangangabayo. Palagi akong pumapayag noon. Iyon lang ang nagbigay sa iyo at kay Leo ng maraming pagkakataong magkalapit. Wala nang pag-asa. Chloe, please, nakikiusap ako. Isama mo ako. Gusto ko talagang matutong sumakay. Pangako, hindi ako magiging abala. Umatras ka. Ivy. Ivy.
Chloe, ikaw. Ivy, so iyon pala ang laro mo. Pero wala na akong pakialam. Chloe, paano ka naging ganito kalupit? Itinulak mo talaga si Eve pababa sa hagdan? Huwag mong sisihin si Chloe. Nadulas lang ako. Ivy, napakabait mo talaga. Nadulas nga siya. Ikaw, Huwag mo siyang pansinin. Tara na, tara na. Hindi na mahalaga. Tama ba? Dinala ako ni Leo rito para tingnan ka. Chloe, huwag kang mag-alala. Hindi ako makakaabala. Hintayin mo lang na maayos ko si Ivy. Tapos tuturuan na kita. Hiyaw. Leo, medyo napapagod na ako. Sige, halika, tulungan kitang bumaba. Sige. Maging piniling manugang ng pamilya Reyes, at lahat ay mapapasayo. Ngunit kailangan mong maging ganap na tapat kay Chloe, lumuhod. Hayaan mong tumapak siya sa iyo para sumakay sa kabayo. Tatay, Ang kanyang mapaghimagsik na diwa ay nakaugat sa kanyang mga buto. Kung hindi siya masasaway, baka hindi mo siya mapasunod sa hinaharap. Lumuhod, o kunin mo ang kapatid mo, at umalis sa pamilya Reyes. Chloe, mula ngayon siya ang bahala sa iyong mga aralin sa pangangabayo. Para sa kanya, ang pagluhod para sa akin ay lubhang nakakahiya. Pero para sa kanya, lumuhod siya ng walang pag-aatubili. Mukhang nahulog si Chloe sa kanyang kabayo. Hindi mo ba siya titingnan, Leo? Siya ang nagtulak sa iyo pababa ng hagdan. Hayaan mong matikman niya ang sarili niyang gamot, nararapat lang. Ang galing-galing mo, Leo. Leo. Binibining Reyes, kailangan talagang mag-ingat ka ng mabuti sa mga araw na ito. Alam ko, dapat kang magpahinga. Anong ginagawa mo rito? Chloe, pasensya na. Heto, inumin mo na ang gamot mo. Naalala mo pa ba, noong bata ka, laging takot na takot kang uminom ng gamot? Laging kailangan kitang suhulan ng candy para lang uminom ka. Leo, lahat ng ginagawa mo napakamaalalahanin. Pero ang tingin sa iyong mga mata napakalamig. Hindi naman sa hindi ka maaaring maging malambing. Ang totoo, lahat ng iyong pagiging malambing at pagmamahal, ibinigay mo na lahat kay Eve. Hindi na kasing tamis ng dati. Sige, magpahinga ka na.
Leo, lumampas ka na. Ang kapal ng mukha mong gupitin ang sinturon ng siyahan ni Chloe. Leo, sobra na ang ginawa mo. Pinutol mo pa ang siyahan ng kabayo ni Chloe. Siya ang nagtulak kay Ivy pababa sa hagdan. Paano kung nabali ang leg niya? Siguradong magkakagulo tayong lahat. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Sino ba ang mag-aakala na nag-e-ensayo pala siya ng mahirap na paligsahan sa pagtalon ng kabayo at nahulog? Aksidente lang yun. At saka, dapat kasama ko si Ivy ngayon. Pero pinapanta ako ni Ivy sa ospital para bisitahin si Chloe. Dapat pantay na yon. At saka, bali lang naman ang binti. Walang malaking problema. Pero, Tama na. Dito na nagtatapos ito. Huwag nang magsalita pa tungkol dito. Binali mo ang binti ko. Para lang maghiganti kay Ivy. Leo. Leo. Hindi ka nagbago kahit katiting. Ganoon pa rin ang lamig at kawalang puso mo. Kung gayon, wag mo akong sisihin. Kung hindi ako magpapigil. Chloe. Nandito ako para iuwi ka. Chloe. Mabuti nakaalis ka na sa ospital. Chloe Reyes, ginamit mo ba talaga si Liam para galitin ako? Hindi kita kailanman patatawarin para dito. Kumusta? Nakaalis ka na sa ospital, pero hindi ka pa rin masaya. Hindi naman. Alam mo ba? May auction ngayon. Ang huling item na i-auction ay isang nakakamanghang kwintas. Gusto mong tingnan? Para lang, makalimot ka muna sa mga problema mo. CJ. Chloe, nandito ka rin pala. Sino to? Ang susunod na i-auction ay ang huling alahas ngayong araw, ang puso ng karagatan. Ang panimulang bid ay $1,000,000. Ang puso ng karagatan. Ang ganda. Gusto mo? Kung gusto mo, kukunin ko yan para sa'yo. Kukunin ko yan. Hindi na kailangan. Ako na ang bibili. $2,000,000. Kaya, gusto mo rin pala, Chloe. Hindi na ako kokontra. Di ko naman ipagkakait ang gusto mo. Ivy, hindi mo kailangang magpakumbaba. Kung gusto mo, kukunin natin yan. Andito naman ang kuya mo. $3,000,000. Ano ba yan? Si Leo Garcia, di ba siya ang nobyo ni Chloe Reyes? Talaga bang kinukontra niya si Chloe para sa ibang babae? Grabe naman, napahiya si Chloe, ang tagapagmana ng mga Reyes. Tinalo pa ng sariling nobyo. $3,000,000, una. $3,000,000, pangalawa. Ibubuhos ko lahat. Binibining Reyes, ibinubuhos na lahat. May iba pang bid. Binibining Reyes, ibinuhos na lahat. Sino ang maglalakas loob na kontrahin siya? Parang kinukontra mo na ang pamilya Reyes. Tama, ibinuhos na niya lahat. Hahabol siya hanggang dulo. Sa pera, walang makakatalo. Sa mga Reyes dito. Binabati kita, Binibining Reyes. Ang puso ng karagatan ay sayo na. Na-decline ang transaksyon. Pasensya na, Binibining Reyes. Na-freeze ang card mo. Pasensya na, Binibining Reyes. Na-freeze ang iyong card. Sa pamilya Reyes, walang nangahas na mag-freeze ng card ko. Ay swipe mo pa rin.
Binibining Reyes, sandali lang po, subukan ko ang isa pang card reader. Nabigo ang transaksyon. Pasensya na po, Binibining Reyes, hindi kasalanan ng makina. Top tier na hacker si Leo. Pinag-freeze niya ang card ko. Para lang bumili ng alahas para kay Evie. Bibilhin ko iyan para sa'yo. Isipin mo na lang, regalo para sa paglabas mo. Hindi, salamat. Ayaw ko na nito. CJ, may mas maganda pang lalabas mamaya. Chloe, kung ayaw mo nito, edi. Matagumpay ang transaksyon. Salamat, Chloe, sa pagpapaubaya sa puso ng karagatan sa akin. Ivy. Para sa'yo. Salamat, Leo. Ang ganda. Leo, pinapahiya mo talaga si Chloe ng husto. Totoo. Narinig ko na si Leo ay pinalaki mula sa ampunan ni Tagapangulo Reyes mismo. Napakawalang utang na loob. Wala ka bang isang top tier na alahas na tinatawag na luha ng mga bituin? Meron po tayong ultra luxury na pyesa, ang luha ng mga bituin. Ito ang pinakabagong likha ng kilalang designer na si Selena Lim. Gayunpaman, napakamahal nito. Para sa isang magandang babae, hindi mahalaga ang presyo. Chloe, ipaglalaban kita. Ang panimulang tawad para sa luha ng mga bituin ay 5 milyong dolyar. 10 milyong dolyar. Sinumang mangahas na tumawad laban sa akin ay kaaway na ng pamilya Santos. Ang pamilya Santos, ang pinakamakapangyarihan sa lungsod ng Ilog, maging ang mataas na lipunan ay nagpapakumbaba sa kanila. Ganyan ang pamilya Santos. Makikipagbanggaan ka sa pamilya Reyes. Baka may pag-asa ka pa. Pero ang pamilya Santos, mamamatay ka bago mo pa malaman kung ano ang tumama sa'yo. May iba pang bid. Binabati kita, Ginoong Santos, sa pagkapanalo ng luha ng mga bituin. Para sa akin, Mas bagay sa iyo ang pula. Ginoong Santos. Kailan pa? Naging interesado ka sa nobya ng ibang lalaki? At ikaw ang nagpapasikat kasama ang kabit. Chloe, hindi ba? Tara na. Saan ka pupunta? wala kang pakialam. Ilang araw na ang nakalipas. Ni hindi tayo pinapansin ni Chloe. Sa tingin mo, galit pa rin siya sa atin dahil pinagalitan natin siya. Nang itulak niya si Ivy Garcia sa hagdan. Yan nga ang dahilan. Kamakailan laging kasama niya, si Liam Santos. Sa tingin mo, may iba na siyang gusto. Ang kakaiba nga, ni hindi na siya kumakapit kay Leo, gaya ng dati. Kung hindi siya pipili ng nobyo, sa isa sa atin 5, ano ang sasabihin natin kay Ninong? Mukhang, kailangan nating gawin ang dating laro. Magpabibo tayo sa kanya. Siguraduhin mapansin tayo. Aalis na ako. May plano ako kasama si Ivy. Sino ba ang ayaw makipag-hangout kay Ivy? Balik tayo sa dating patakaran. Sino mang unang makakita kay Chloe, siya ang makakasama kay Ivy. Pinipilit ninyong makasama ako, para lang makatanggap ng gantimpala na makita si Ivy. Kung hindi ko ikinabit ang mga kamera, hindi ko malalaman ang larong ito ninyo. Hindi rin naman ako pupunta. Bakit hindi sumama si Leo? Kung hindi siya nagalit kay Chloe, paano siya magagalit sa atin lahat? Hindi mo na kailangang pumunta. Ang babae ko, ako ang bahala sa kanya. Bahala,
Ganoon na lang ba ang tingin mo sa akin? Pero ngayon, mag-isip-isip ka. Anong ginagawa mo rito? Pasensya na. Umakyat ako para tingnan ka. Alam ko, galit ka pa rin sa akin at kay Ivy. Pero nung nasa ampunan pa tayo, sa mga mahihirap na panahong iyon, siya ang nagdala sa akin. Nagpapasalamat ako sa Grupo Reyes sa pag-ampon sa akin. At handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Pero may isang kondisyon. Kailangan mong tanggapin si Ivy. Kapatid ko siya. At hindi ko hahayaan ng sinuman. Nasaktan siya. Kapatid, kung hindi ko sana, nahuli kayong dalawa sa akto, baka naniwala pa talaga ako sa iyo. Leo, napaka-ipokrito mo at nakakadiri. Kaya, kahit magpakasal tayo, siya pa rin ang unahin mo. Tama, laging uunahin si Ivy. Pero Chloe, huwag kang mag-alala. Susunod ako sa mga kondisyon ni Ninong, at igagalang kita. At mananatiling lubos na tapat. Ipinag-uutos ko sa iyo na. Hello. Leo, nasaan ka? Nawalan ng ilaw sa kwarto ko. Sobrang dilim, natatakot talaga ako. Ivy, huwag kang matakot. Pupunta na ako dyan. Kung aalis ka ngayon, nagiging taksil ka sa akin. Chloe, natatakot si Ivy sa dilim. Pwede bang huwag kang mag-eksena ngayon? O huwag kang magalit kung magalit ako? Una ang sampal, tapos ang matamis na salita. Pero, wala akong pakialam. Malapit nang. Ikaw at ang kapatid mong iyon, mapatalsik sa Grupo Reyes. Hello, tatay. Ang aking engagement kay Liam Santos ay bukas na. Gagawin kong mapatalsik ang mga walang utang na loob na iyon. Sa pamilya Reyes sa lalong madaling panahon. Espesyal na ipinagawa ang bestidang ito. Ang luha ng mga bituin lang ang karapat-dapat dito. Pagkatapos ng araw na ito, babalik na sa normal ang lahat. Chloe, ikakasal ka ngayon, pero suot-suot mo ang kwintas, na ibang lalaki ang nagbigay. Gusto mo bang mapahiya si Leo? Hindi ba yan mismo ang gusto mo? Dahil alam mo na, sasabihin ko na sa'yo, hindi ako tunay na kapatid ni Leo. At mahal niya ako. Ikakasal lang siya sa'yo, para bayaran ang utang na loob sa ninong. Kung ayaw mong, makulong sa isang pag-aasawang walang pag-ibig habang buhay. Mas mabuting ikansela mo ang kasunduan. Ikansela ang kasunduan? Para magkasama kayong dalawa? Sino ka ba? Anong problema? Nasaktan ba kita? Kung gayon, hindi ako magdadalawang isip na sabihin sa'yo ang isa pang sikreto. Kami ni Leo ay naging malapit na at tungkol naman sa 4 mong kandidato sa pagpapakasal. Lahat sila'y bumulong sa kama na ako ang paborito nila. Anong nangyayari? Naiinggit ka? Chloe, hindi ko akalaing makikita kitang may inggit sa akin. Anong pakiramdam ng gusto ang isang bagay na hindi mo makukuha? Kadiri kayong lahat. Ivy. Chloe, ilang beses na kitang sinabihan. Huwag mong gagalitin si Ivy. Kung muling mang-aapi ka sa kanya, ikakansela natin ang kasunduan. Leo, kasalanan ko ang lahat. Ako ang nakagalit kay Chloe. Kayong dalawang salot. Bagay na bagay. Kahit magmakaawa ka para pakasalan kita, tatanggi pa rin ako, Leo, Ivy. At yung 4 pang iba, tapos na ang party ninyo. Maghanda kayong matanggal sa Grupo Reyes. Chloe,
Ngayong alam mo na ang tungkol sa akin at kay Leo. Makakapagpakasal ka ba talaga sa kanya nang walang konsensya? Gusto kong ikaw ang magpawalang bisa sa kasunduan, sa harap ng lahat. Nagtataka ako para sa araw na ito, kung sino ang pipiliin ni Ginoong Reyes sa kanilang 5, ang kanyang napili para maging nobyo ni Chloe. Alam ng lahat na nahuhumaling si Chloe kay Leo. Kaya ang napiling manugang para sa grupo Reyes, ay siguradong si Leo. Matalino at uso si Leo, kung pakakasalan niya si Chloe at mapamahalaan ang pamilya Reyes, sino sa mundo ng negosyo ang makakalaban sa kanya? Malamang, si Liam Santos lang ang makakapantay sa kanya. Chloe, bakit ikaw ang nakakakuha ng lahat? Sisiguraduhin kong hindi mo makukuha ang gusto mo. Hoy, tingnan ninyo, narito na ang 5 kandidatong nobyo ng pamilya Reyes. Ang gagwapo. Bakit wala pa si Chloe? Leo, magpapakasal ka nga ba talaga kay Chloe? Ivy, kaya kung pangakuan ka ng kahit ano, pero hindi ito. Maging mabait ka. Hoy, gusto pa ba talaga ni Chloe na pakasalan si Leo sa napaka-importanteng araw na ito? Naglakas loob pa siyang mahuli? Sino ang nagsabing ang anak kong babae ay magpapakasal kay Leo? Ninong, ano ang ibig mong sabihin? Ang makikipagkasundo sa anak kong babae ngayon ay ibang tao. Sino ito? Ako. Ano? Imposible yan, Chloe. Magpaliwanag ka. Galit ka pa rin ba sa akin? Dahil lang binigyan ko si Ivy ng kwintas. Ang paggawa ng ganitong kalokohan ay ikinahihiya ko lang. Chloe, kahit galit ka kay Leo, pwede mo naman akong pinili. Bakit si Liam ang pinili mo? Bakit kita pipiliin? Dahil mahal kita. Yung si Ethan, mahal na mahal niya talaga si Chloe. Hilang na hilang siya rito. Gusto niyang maging backup niya. Anong problema? Tumalon pa nga siya sa ilog para sa kanya. Talaga? Nakakawa naman. Lahat ng pagmamahal at pagtalon mo sa ilog ay para lang takutin ako. Para isipin kong baliw ka. Para hindi kita istorbohin habang hinahabol mo si Eve. Ikaw, sinong nagsabi sa'yo niyan? Huwag kang maniwala sa ganon. Chloe, sumpa ko, totoong mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, kahit mamatay. Ang galing mong umarte. Kung hindi ko narinig mismo sa'yo, baka naniwala pa ako. Ikaw, Narinig mo ang lahat? tama. At hindi lang ikaw. Narinig ko ang sinabi ninyong 4. Lahat ng salita. Ito. Chloe, pakinggan mo muna ako. Layuan mo siya. Chloe, kasintahan ko siya. Ako ang nakikipagkasundo kay Chloe. Gusto niyang pakasalan ako. Ako lang. Chloe, gusto kitang pakasalan. At tutuperin ko ang pangako ko kay Ninong. Na magiging tapat ako sa'yo. Pero pwede bang itigil mo na ito? Tigilan mo ang paggamit ng ibang lalaki para maghiganti sa akin. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang alyansa sa kasal sa pamilya Santos. Ay totoo. Magkatuwang lang sa negosyo ang pamilya Santos at Grupo Reyes. Ginagamit mo lang si Liam para galitin ako at masisira nito ang relasyon ng ating mga pamilya. Leo, makinig ka sa akin. Hindi ito tungkol sa gusto mong pakasalan ako. Ito ay tungkol sa pagtanggi kong pakasalan ka. Chloe, ano bang pinagsasabi mo? Pwede bang tumigil ka na? Nagbibiro. Kung alam mo ang sinabi ni Evie o ang ginawa niya, maiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Sige, Chloe, magpakasal muna tayo. Tapos ayusin natin ang lahat, okay? Chloe, ano ba talaga ang ginawa ni Ivy? Eksakto, para magalit ka? Ninong, kapatid ko si Ivy. Kung may iba pang problema, ako ang bahala. Kapatid? Anong kapatid ang natutulog sa sariling kapatid? Chloe, ano ang sinabi mo? Chloe, huwag mong subukang sir-an ako. Tingnan mo ang ginawa mo. Natatakot ka bang mabuko ko? At ang sarili mong kapatid ang nagsabi sa akin. Ivy, totoo ba ang sinasabi ni Chloe? Sige na, Ivy, magsalita ka. Hindi ninyo naiintindihan. Lagi na lang akong kinamumuhian ni Chloe. Ako'y isang ampon na anak lamang. Ano man ang sabihin niya. Kailangan kong tiisin. Ang klasikong peking inosente. Chloe, tama na yan. Tumigil ka na. Chloe, narito ako para sa'yo. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Ilabas mo lang.
Leo, gaano katapang mangbanta sa anak ni Marco Reyes? Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Tama na. Nagsisimula pa lang tayo. Mas malala pa ang ginawa ng kapatid mo. Chloe, maglalantad siya sa harap ng publiko. Hindi ba siya natatakot magalit si Leo? Sigurado ako nagtataka kayong lahat. Kung bakit hindi si Leo, ang aking napapangasawa. Sa 5 kandidato sa pagpapakasal, si Leo ang pinakagwapo at pinakakakayahan, siya ang pinakamagaling. Oo, at alam ng lahat na si Leo ang paborito ni Chloe. Akala namin lahat, ang pagpapakasal ni na Chloe at Leo ay siguradong mangyayari. Iyon ay dahil. Chloe, hayaan mo na lang siya. Para sa akin, pakiusap. Magkano ba ang halaga ng dangal mo? Dahil si Evie mismo ang nagsabi sa akin na hindi niya tunay na kapatid si Leo. Iniibig siya ni Leo. Ang pakikipag-isang dibdib sa akin ay para lamang mabawi ang utang na loob sa aking ninong. Paano ito nangyari? Leo, tama ba yan? Chloe, nakikiusap ako, itigil mo na ito. Kung ititigil mo lang ito, pumapayag ako sa kahit anong gusto mo. Tayong dalawa, pwede na tayong magpakasal ngayon, okay? Pagpapakasal. Ano nang nagbibigay sa'yo ng kumpiyansa na gusto pa kitang pakasalan? Chloe, ako. Lumayo ka kay Chloe. Liam, ito ay pagitan lang ni Chloe at ko. Anong pakialam mo? Habang nakatayo ako dito, walang sinuman ang mambubuli kay Chloe. Kasinungalingan yan. Huwag kang makinig kay Chloe at sa kalokohan niya. Talagang wala siyang ebidensya. Kung itatanggi ko lang ang lahat, iyon ang patunay na nagsisinungaling siya. Ang dakilang tagapagmana ng pamilya Reyes. Nagbibintang sa isang ampon na anak lang. Masisira ang reputasyon niya. Eksakto, Chloe. May ebidensya ka ba? Ebidensya. Gusto mo ng ebidensya? Heto na. Chloe, ngayon ang engagement party mo, pero suot mo ang kwintas. Nabigay sa'yo ng ibang lalaki. Sinusubukan mo bang pagtawanan si Leo? Hindi ba yan mismo ang gusto mo? Nakuha mo ako, kaya sasabihin ko na sa'yo, hindi ako tunay na kapatid ni Leo. Pakakasalan ka lang ni Leo, para mabayaran ang utang niya sa ninong namin. Kung ayaw mong mag-iisang asawa, mas mabuting ikansela mo ang engagement. Ikansela ang engagement para magbigay daan sa inyong dalawa? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ano to? Nasaktan ba kita? Kaya sasabihin ko pa sa'yo ang isa pang sikreto. Kami ni Leo ay naging malapit na. Ivy, ngayong, nakita ko na ang tunay mong kulay. Paano ako magtitiwala sa'yo? Pagkatapos ngayon, magiging normal na ulit ang lahat. Ivy, bakit ka ganyan kakumpiyansa na kapag inasar kita, hindi ako lalaban? H, hindi yan totoo. Yung mga salitang yun, hindi galing sa akin yun. Ang kapal mo, Leo, Ivy, kayong dalawa, ang kapal ng mukha nyo. Nagbabalak kayo sa likod ko, dito mismo sa harap ko. Ano, kayong dalawa kayo pala ay. Ave, napakasamang babae ka. Kaya pala laging magkasama kayong dalawa, higit pa sa pagiging magkapatid. Bulag siguro ako. Para mahulog sa tulad mo. Leo, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Yung mga salitang yun ay, galit lang yun para maasar si Chloe. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Leo, pakiusap, kailangan mong maniwala sa akin. Kaya, Leo, totoo ba ang sinabi ni Evie o galit lang siya? Kung mananatili kang tahimik, ibig sabihin totoo nga. Sabihin mo sa akin paano makakapag-asawa sa akin. Ang isang taong kasuklam-suklam na tulad mo. Chloe, ako, may panahon na tinitigan niya ako, na punong-puno ng nag-aapoy na pag-ibig ang kanyang mga mata. Walang bahid ng pagkukunwari. Ang lamang na yon ay para lamang sa akin. Ngunit ngayon, ang puot ay kasing linaw din. Leo, birthday mo. Nagpa-reserve na ako ng mesa sa restoran ng Bituin. Tara ngayong gabi. Nangako ako kay Ivy. Kasama ko siya sa kanyang birthday ngayong gabi. E di mamaya, magmerienda tayo. Pagkatapos naming maghapunan, manunood kami ng sine. Sa ibang araw na lang, okay? Pero isang beses lang sa isang taon ang birthday mo. Chloe, ikaw ang pinakamasunurin. Hindi na ba talaga niya ako mahal? Noong gusto ko si Leo, ginamit mo ang pagiging kapatid niya para apihin ako. Ngayon, siya ay wala na sa akin. Kaya sino ka ba talaga? Inilabas kita sa ampunang iyon. Binigyan kita ng marangyang buhay. At ito ang ganti mo sa akin. Chloe, alam ko, naiinggit ka dahil mabait si Leo sa akin. Kaya lagi mo akong inaapi. Inaapi. Hindi ka karapat-dapat sa oras ko. Ikaw ang tagapagmana ng mga Reyes. At ako ay isang ampon na anak lamang. Susunod ako sa lahat ng gusto mo.
Nag-aarte ka pa rin. Chloe, tama na. Tigilan mo na. Siya pa rin ang pinapanigan mo. CJ, hindi ko naman gustong maging ganito kasama, pero dahil determinado ka, naprotektahan ang mahal mong Ivy. Ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung ano talaga siya. Ano to? Chloe, anong ginagawa mo? Alam kong hindi mo ako kayang tiisin. Kailangan bang sirain mo talaga ako? Lagi kong naririnig na si Chloe Reyes, dahil kay Leo, ay naiinggit kay Ivy. Hindi kaya ito, ay paninirang puri lang ni Chloe. Sino ang nakakaalam? Palaging matindi ang drama sa mayayamang pamilya. Isang buwan na ang nakalipas. Nag-install ako ng maraming security camera sa bahay. Anong mga camera? Chloe, hindi mo ipapakita ang lahat ng ginawa ko, di ba? Nagulat. Gusto ko lang makita ang sinasabi mo tungkol sa akin sa likod ko. Pero may bonus akong nakuha na hindi ko inaasahan. Chloe, paano mo mailalagay ang mga kamera nang hindi mo sinasabi sa amin? Panghihimasok yan sa privacy. Naglagay ako ng camera sa sarili kong bahay. Para sa seguridad, bakit kayo nagpapanik? Maliban na lang kung may ginawa kayo na hindi ninyo dapat ginawa. May tao. Isaksak ang e-tip drive. Sama-sama nating panoorin ang palabas. Ang babaeng yon, hindi ba yan si Ivy? At, si Mason de la Rosa yan. Chloe, pakiusap, hayaan mo lang akong magpaliwanag. Ivy, paano kung malaman ni Leo? Magagalit kaya siya sa akin? Siyempre hindi, magkapatid lang kami ni Leo. Ikaw lang ang nagustuhan ko. Leo, gusto mo, ako. Siyempre. Ikaw lang ang tanging isa ko, mahal kita ng higit sa lahat. Diyos ko, walang hiya si Ivy. Ang panliligaw kay Leo ay sapat ng masama, pati si Mason. Ang pamilya Reyes ang kumupkop sa kanya dahil sa kabutihan ng kanilang puso, at ito ang paraan ng kanyang pagganti sa kanilang kabaitan. Talagang walang hiya siya. Ivy, ang kapal mo. Ninong, peke lahat iyon. Gawa lahat iyon ng AI. Patayin mo na ngayon. Pigilan siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Wala namang nangyari sa pagitan ni Mason de la Rosa at ko. Wala sa mga ito ang totoo. Chloe, patayin mo ang video. Walang pag-asa. Nagsisimula pa lang ang palabas. Si Ryder Santiago yon. Chloe, sandali lang ng kahinaan yon. Alam kong mali ako. Sa lahat ng mga taon, ginamit mo ang pagiging magkapatid bilang dahilan para siya'y protektahan at ipagsanggalang, habang ako'y pinag-iinitan mo. Kay gandang pagmamahalang magkapatid ang meron kayo. Ako. Ang sama mo. Kaya, ako ba ang pinakagusto mo? O sila? Siyempre ikaw. Ang nararamdaman ko sa kanila ay pagmamahalang magkapatid lang. Ikaw lang ang tunay kong minamahal. Ako rin. Diyos ko, akala ko si Ivy dito ay isang lalaki lang ang ginagago, pero tatlo ang pinagsasabay niya. Chloe, pakiusap, patayin mo na yan. Alam kong mali ako. Hindi ko dapat sinubukang agawin. Si Leo mula sa'yo. Hindi ko dapat pinaputol ang kasunduan ninyo. Kasalanan ko ang lahat. Pakiusap. Chloe, patawarin mo ako. Patawarin ka, mga luha ng buwaya. Kalahati pa lang ng palabas. Siyempre, kailangan kong panoorin hanggang dulo. Ivy. Sa wakas, nagdesisyon ka ng buksan ang pinto para sa akin. Kailangan ko lang ng 1 minuto para mag-ayos. Kaya handa ka na ngayon? Leo, sinuntok mo ako. Ang buong pananaw ko sa mundo ay nag-iba na lang. Hindi ko inakala na si Ivy ay ganoong klaseng babae. Hindi mo na ba kayang tiisin? Ang totoong palabas ay nagsisimula pa lang. Chloe. Ivy. Alam mo, ikaw lang ang nakikita ko. Leo. Nakikiusap ako, huwag mong pakasalan si Chloe. Ivy, maniwala ka, ayaw ko rin siyang pakasalan. Pero utang na loob natin lahat kay Ginoong Reyes. Maging mabait ka, ha?
Ivy. Sinusumpa ko, hindi ko siya gagalawin, at wala akong ibibigay na kahit kaunting pagmamahal. Ang puso ko, kaluluwa ko, lahat. Ay sa'yo lang at sa'yo lang. Talaga. Alam mong ganoon, nagsinungaling na ba ako sa'yo? Tanga. Ang malandi talaga ng Evie na yon. Yung mga tinatawag na kandidato sa pagpapakasal ay mga bulag. Chloe. Alam kong mali ako. Okay. Pasensya na. Ninong, kasalanan ko ang lahat. Nabulag lang ako ng inggit. Naiinggit ako kay Chloe. Pakiusap, patawarin mo ako. Huwag mo akong tawaging ninong. Mula ngayon, hindi ka na ang aking ampon na anak. Ikaw at ang pamilya Reyes ay wala ng koneksyon sa isa't isa. Leo, pakiusap, magsalita ka ng mabuti para sa akin. Ikaw ang laging pinakaspol sa akin. Nakuha mo ang nararapat sa'yo. Leo, titigil ka lang ba dyan at manunood, habang pinalalayas ako sa pamilya Reyes, at iiwanang mabulok sa kalye? Tumahimik ka nga. Ivy, nakakasuka ka. Nakakasuka ako. Noong yakap-yakap mo ako at sinabing mahal mo ako. Bakit hindi ako naging kasuklam-suklam sa iyo noon, noong ipinangako mo sa akin, na ang iyong puso at katawan, ay magiging akin lamang? Bakit hindi ako nakaumay sa iyo noon? Ivy, kung may natitira pang kahit kay titing na dignidad sa iyo, tumahimik ka na lang. Leo, pasensya na. Hindi ko dapat idinamay sa iyo. Galit na galit lang talaga ako, at nagsabi ng mga bagay na hindi ko naman talaga ibig sabihin. Sila iyon. Niloko nila ako. Nagpapanggap lang ako para lokohin sila. Ikaw lang ang tunay kong minahal. Evie, ano ba ang pinagsasabi mo? Ivy, ang lakas ng loob mong baluktutin ang katotohanan. Ivy, masamang babae ka. Leo, nakikita mo ba yan? Ganito lagi nila akong inaapi. Ako. Hindi ako nang ahas sumuwi sa kanila. Kailangan kong makuha ang tiwala nila. Linlangin sila, at lumapit kay Chloe. Sa ganoon, kapag magkasama na tayo, walang makakahadlang sa atin. Ivy, sa tingin mo ba talaga, maniniwala ako sa'yo ngayon? Leo, dati, ako ang pinakamahal mo. Bakit ganito na ang trato mo sa akin ngayon? Alam mo ba ang pinakaayaw ko? Ang pinakaayaw ko ay ang pagiging sinungaling. Palagi kitang itinuring na kapatid. Noong nasa ampunan pa tayo, sa mga panahong napakahirap, mas gugustuhin ko pang magutom ako. At ibigay sa iyo ang huling piraso ng tinapay. Dahil sinabi mong hindi mahalaga ang dugo. Na tayo ang pinakamahalagang pamilya sa isa't isa. Ang babaeng ito, ang eksaktong sinabi rin sa akin. Sinabi rin niya sa akin ang parehong bagay. Tama, inabandona ako noong bata pa ako. Wala akong mapagkakatiwalaan. Doon siya dumating. Sinabi niya sa akin ang parehong mga salita, kaya nga nahulog ang loob ko sa kanya. Ang babaeng ito, noong tayo ay inabandona at nagugutom sa pagmamahal, lumapit sa atin, nagsabi ng mga nakakagaan ng loob sa atin, at pinapamahal tayo sa kanya. Hindi yan totoo. Ako. Eksakto. Ginamit niya tayong lahat. Ginamit niya ang pagmamahal natin sa kanya. Para maghasik ng away. Sa pagitan natin at ni Chloe, pinagawa niya tayo ng malalaking pagkakamali. Ako, pasensya na, Chloe. At ang mas masahol pa, hindi lang niya nilero ang nararamdaman natin. Pinagawa pa niya ako na. Akala ko, ako lang ang malapit sa kanya, pero lumabas, nakipagtalik siya sa inyong lahat, katawan at isipan. Mahigpit niyang, nakontrol tayo, at pinagsilbi natin siya. Tinutukan si Chloe sa bawat pagkakataon, para lang sa sarili niyang kapakanan. Nakakadiri, ginawa niya tayong mga tanga. Dahil sinabi ninyong lahat na gusto ninyo ako, natatakot akong masaktan ang nararamdaman ninyo, kaya, Kahit ngayon, nagdadahilan ka pa rin? Para sa'yo, tinalikuran ko pa si Chloe. Paano mo nagawa ito sa akin? ako. Tama na. Nalaman na ang katotohanan. Tungkol naman sa inyong personal na sama ng loob. Ayusin ninyo yan sa inyong sarili. Huwag ninyong subukang guluhin ang engagement party ng aking anak. Ngayon ay ang engagement ng tagapagmana ng Grupo Reyes, si Chloe Reyes, kay Liam Santos, ng Pamilya Santos, tungkol naman sa inyong lima at kay Ivy. Wala na kayong anumang koneksyon sa Pamilya Reyes. Umalis ka na. Ngayon na. Ninong, pinalalayas mo ba kami sa Pamilya Reyes? Ang Pamilya Reyes ay hindi nagpapatira ng mga palamunin, at lalong hindi namin pinapalapit ang mga walang utang na loob. Ninong, kami ay, nabulag lang ni Ivy.
hindi namin kailanman ipagkakanulo ang pamilya Reyes, lalo na ang maging mga walang utang na loob. Ninong, alam naming mali kami, alam namin. Bigyan mo naman kami ng isa pang pagkakataon. Gagawin namin ang lahat para makabawi sa grupo Reyes, pangako. Hindi na kailangan. Noong kinuha ko kayo mula sa kalsada, malinaw kong sinabi, may isa akong panuntunan para sa inyo, at iyon ay ang maging tapat kay Chloe, higit sa lahat. At kayo pala ay mga taksil. Lubusan kayong nagpabigo sa akin. Ninong, Kung may natitira pang konsensya sa inyo, pagkalabas ninyo sa pintuang iyan, huwag ninyong subukang magbunyag, kahit isang lihim ng pamilya Reyes. Ninong, tama ka, basura kami. Tunay na basura. Iniwan ako ng mga magulang ko noong bata pa ako, inampon mo ako, binigyan mo ako ng tahanan ng pamilya, pero napakawalang puso ko, na nasaktan ko ang iyong nag-iisang anak. Ninong, paumanhin. Hindi ako karapat-dapat sa pamilya Reyes. Ingat ka palagi. Chloe, paumanhin, nabulag ako ni Evay. Iyon lang ang dahilan kung bakit kita nasaktan. Mula ngayon, kung kailangan man ako ng pamilya Reyes, hahayo ako sa impyerno mismo, para sa'yo, nang walang pag-aatubili. Ninong, kasalanan ko ito lahat. Lahat ng ito, pinalaki mo ako. Hindi ko kailanman mababayaran ang utang na yon. Kung kailangan mo kami balang araw, sabihin mo lang, ibubuwis namin ang aming buhay. Ninong, mula ngayon, mangyaring, ingat ka palagi. Chloe, pinakamabuting tao na nakilala ko. Hindi kita kailanman kinamuhian. Si Ivy lang ang may gawa ng lahat ng gulo. Palagi niyang ikinukumpara ang sarili sa'yo. Madalas siyang magdamdam. At hindi panatag. Wala siyang katiyakan sa sarili. Akala namin ay simple lang siya. At walang malay. Para aliwin siya, gagawin namin. Nasadyang ibaba ka. Naging natural na lang sa amin. Sino ang mag-aakala na siya pala ay isang pekeng inosente? Isang mapanlin lang na babae? Kung may kailangan ka mula ngayon, sabihin mo lang. Susuportahan ka namin ng buong buo. Ano, naghihintay ka bang palayasin kita? Ninong, wala ako sa kahit alin sa mga video na yon. Ang taong palagi kong gusto, ay palaging si Chloe. Hindi ko siya kailanman pinagkanulo. Totoo yan, posible kaya, na hindi na niya pinagkanulo si Binibining Reyes. Matapos tanggihan ang kanyang pag-amin, tumalon siya sa ilog, para lang takutin si Binibining Reyes, para mas madali niyang ligawan si Ivy. Chloe, nagkunwari lang akong sumasang-ayon sa kanila at kinamumuhian ka, para lang lumayo sa'yo ang iba. Sa ganoong paraan, ako lang ang magmamay-ari sa'yo. Ang nangyari lang, mali ang ginawa kong paraan, nasaktan kita. At nakinabangan naman si Liam. Chloe, ang pagpapanggap ni Evay bilang biktima, ang buong pagiging prinsesa niya sa pagkabalisa. Agad kong nakita ang totoo, kaya nakisama ako. Pinapanood siyang gamitin ang mga trick na yon. Sa lahat ng iba pa, masaya akong makita yon. Lalo na nang gamitin niya yon kay Leo. Mas maganda pa yon. Sa ganoong paraan, hindi kanya magugustuhan. Unti-unti, susuko ka sa kanya. Sa ganoong paraan, may pag-asa ako, na maagaw ang puso mo. Pero, hindi ko ito inaasahan. Leo, kahit buong mundo ay talikuran ka, mahal pa rin kita. Basta't magkasama tayo sa puso, wala nang ibang mahalaga. Ang lambing mo naman. Kaya pala napasunod mo si Leo at ang iba. Sa kagustuhan mo, ang galing mong mangakit, at nakakadiri. Pero, hindi ba sa tingin mo'y kayo ni Leo, ay masyadong magkalapit, kayo dalawa? Ethan, Nakalimutan kong sabihin sa'yo ang totoo. Ako at si Leo ay hindi magkadugo. Alam ko na, ang pagiging magkasama ninyong dalawa, ay higit pa sa magkapatid. Kung gayon, kayo ba ay magkasintahan? Ethan, ano bang pinagsasabi mo? Ang meron kami ni Leo ay relasyon lang ng magkapatid. Ako, ikaw lang ang mahal ko, Ethan. Nagpapanggap ka pa rin. Dahil kayo naman pala ay nagmamahalan, ako na lang ang aalis. Ivy, ang babaw mo naman. Ang samahan ng magkapatid na hindi kadugo ay napakahina. Paano kung si Leo ay may gusto talaga kay Chloe? Sa tingin mo ba talagang pakialaman ka pa niya ang kapatid mong hindi niya kadugo? Bukod pa riyan, si Chloe Reyes ay mula sa mayamang pamilya, maganda, matalino at may klase. At lubos siyang nahuhumaling kay Leo. Madali lang niyang mapapasunod si Leo. Sa lalong madaling panahon, kapag dumating ang araw na yon, ang posisyon mo sa pamilya Reyes ay magiging malinaw na. Ivy, kung ako ang nasa kalagayan mo, ako ang mauuna. Unaan mo siya. Sa ganoon, hindi na siya lalayo. Ethan, anong sinasabi mo? Sa puso ko, ikaw lang ang laging nandyan. Sinabi ko lang naman, tingnan mo, sinusubukan ko lang, napaalagaan ang kinabukasan mo. Ibig kong sabihin, si Leo Garcia, rin ay nagmamalasakit sa'yo, alam mo. Ethan, ang bait mo sa akin. Chloe, hindi ka katulad namin, mga taong galing sa putik, para kang anghel. Dalisay.
at hindi na dumisan, wala ka sa antas namin. Kapag kasama ka, napupuno ako ng pakiramdam ng kahinaan, at kawalan ng katiyakan. Kaya, mali ang ginawa ko at nasaktan kita. Pasensya na. Huli na ba ang lahat ng ito? Kaya pala ganun ang nangyari. Ang tuso talaga ni Ethan Cruz. Pero siya rin ang nadaya. Sa huli, si Liam Santos, ang nagwagi. Siguro, tadhana ang nagdala kay Ginoong Santos. At Binibining Reyes. Flo, hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran. Huwag mo lang akong paalisin sa pamilya Reyes. Ninong, hindi ko sinasadya na ipagkanulo si Flo. Lalo na ang pamilya Reyes. Nakikiusap ako, pabayaan mo akong manatili sa mga Reyes. Para mabayaran kita sa pagpapalaki sa akin. Pwede ba? Kaya pala dahil sa'yo, kaming dalawa ni Ivy, nagkaroon ng relasyong hindi dapat bilang magkapatid. Akala ko pa naman, ang talino ko. Ang totoo, ako lang pala, ang ginamit at niloko, ng taong pinagkatiwalaan ko. Chloe, bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon, para maayos ko ang lahat sa'yo? Sa tingin mo ba'y may saysay pa ang pag-uusap natin tungkol dito ngayon? May saysay pa ba ito? Kung handa ka, ay may saysay ito. Si Leo Garcia ay isa lamang kahabag-habag na kaluluwang nalinlang ng pag-ibig. Pero, mahal na mahal ni Binibining Reyes, si Leo Garcia sa loob ng maraming taon. Ngayong nagbago na siya, ang muling pagsasama nila, ang pinakamabuti. Chloe, alam kong nagkamali ako. Sinisiguro kong mamahalin kita ng tama mula ngayon. Ikaw lang ang mamahalin ko, pangako. Ang tanging kasintahan ko ay si Liam Santos lamang. Chloe, napakasuyo mo sa akin noon. Paano ka ganoon kadaling lumayo? Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayong muli, okay? Noon, binigyan kita ng paulit-ulit na pagkakataon. Wala kang ni isa sa mga iyon ang pinahalagahan. Wala nang iba pa. Binigyan na kita ng pagkakataon ng paulit-ulit at wala kang pinahalagahan kahit isa. Wala nang pagkakataon. Kailanman. Chloe, anong ginagawa mo dyan na nakatayo lang? Palabasin mo sila ngayon din. Ninong, pakiusap, hayaan mo lang akong manatili sa pamilya Reyes. Gagawin ko ang lahat kahit magpaalipin. Chloe, pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ako nag-iisip ng maayos noon. Hindi na kita kakalabanin para sa Leo muli. Pakiusap, patawarin mo ako. Lumabas ka. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Ito mismo, ang safe ng Grupo Reyes, dynamic na susi ng pag-access. Lahat ng lihim ng Grupo Reyes ay narito mismo sa loob. Subukan mong palabasin ako ngayong araw. Ilalabas ko ito sa sandaling ito. Ivy, ang kapal mo. Naglakas loob kang kopyahin. Ang susi ng pag-access ng aming pamilya. Ang susi ng pag-access sa kahadiero ay para lamang sa tanging tagapagmana ng Grupo Reyes. Ang makakontrol. Iyon lang, pero kinopya mo ito ng patago. Plano mo na talagang magtaksil sa amin mula pa sa simula, ha? Kita mo, alam ko na. Ang dugo sa aking mga ugat ay hindi kailanman naging dugo ng mga Reyes. Alam kong itatapon mo rin ako sa huli. Nagtabi ako ng backup plan para lang maprotektahan ang sarili ko. Inampon ako ng pamilya Reyes ng basta-basta lang. At ngayon, itinatapon mo ako ng ganun lang kadali. Itinuring mo akong basura. Hindi ganoon kadali. Ano ang gusto mo? Chloe, dumating na ang araw na ikaw ang magmamakaawa sa akin. Bigyan mo ako ng $1 bilyong at ibibigay ko ang susi ng pag-access ngayon din. At mula noon, mawawala na ako sa pamilya Reyes ng tuluyan. Kung hindi, ilalabas ko ang lahat at ang Grupo Reyes ay magwawakas. $1 bilyong. Ang kapal ng mukha mo para humingi ng ganoong kalaki. Tama na ang salita, magbabayad ka ba o hindi? Kung hindi, i-upload ko ito online ngayon din, para makita ng buong mundo. Sige, ako ang magbabayad. Ninong, huwag mo siyang bigyan ng kahit sentimo. Ang dynamic na susi ng pag-access sa kanyang ESC drive. Nabura ko na ito. Ano? Anong sinabi mo? Nabura na. Tama yan. Totoo ba yan? Bawat salita. Imposible. Ethan, niloloko mo ako. Hindi pwede. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Tingnan mo mismo. Ang lakas ng loob ni Ethan. Talaga bang alam na niya ang plano ko ng maaga at binura ang laman ng USB drive? Ninong, sa lahat ng mga taon, naalala ko ang mga turo mo. Lubos akong tapat kay Chloe. At ang katapatan ko sa Grupo Reyes ay hindi kailanman nanghina. Hindi ko sinira ang aking pangako. Mula nang malaman ko na may masamang balak si Eve, pinabantayan ko siya. Nalaman kong kinopya niya ng palihim ang susi ng pag-access ng pamilya. Kaya habang natutulog siya, tahimik, binura ko ang susi ng pag-access ng pamilya. Ethan, wala akong ginawa sa'yo. Bakit mo ako sinisiraan? Dahil sinaktan mo si Chloe. Ikaw. Tingnan mo, oh, di ba? Sabi ko sa'yo, walang laman ang folder. Paano ito nangyari? Mga gwardya, alisin mo si Ivy sa harap ko. Ninong,
Hindi ko kinopya ang susi ng pag-access. Kanina lang, gusto ko lang manatili sa pamilya Reyes. Kaya gawa-gawa ko lang iyon. Ninong. Tama na ang mga kasinungalingan mo. Palayasin mo siya ngayon din. Ninong, nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mali na mali ako. Ninong, hindi ko kailanman pinagkanulo ang pamilya Reyes. Pakiusap, hayaan mo lang akong manatili. Pwede kang manatili. Tulungan mo akong pamahalaan ang grupo Reyes. Pero dapat lubos ang iyong katapatan. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang buong buhay mo ay hindi na makakabangon. Salamat, Ninong. Alisin mo silang dalawa sa harap ko. Ninong, pakiusap huwag mo akong paalisin. Ninong, ayaw kong umalis. Ninong. Parang ang dali-dali lang nating pinakawalan si Evay. Parang napakadali nating pinapalampas sa kanya. Yung 5 lalaking niloko niya, hindi basta-basta magpapatalo. Hindi nila hahayaan na makalusot siya. Totoo yan. Anong klaseng lalaki ang magtitiis na lokohin ng isang babae? Well, ako ang eksepsyon. Ay, tigil na. Ganyan ang biruan namin. Mga ginang at ginoo, humingi ako ng paumanhin sa pangyayari kanina. Ngayon, balik tayo sa usapan. Sa pamamagitan nito ay ipinahahayag ko na ang Grupo Vance at ang Grupo Reyes ay opisyal ng bubuo ng alyansa sa kasal. Si Liam Santos ang napiling manugang ng pamilya Reyes. Congratulations, Ginoong Reyes. Napakagandang balita naman. Congratulations. Hello. Sa wakas magiging nobya mo na ako. Salamat sa Diyos hindi ako sumuko. Salamat sa Diyos naghintay ako sa'yo. Leo, isa kang tunay na tanga. Niloloko ka na ni Ivy sa lahat ng mga taong ito. At bukod pa riyan, nawala mo si Chloe. Mahal na mahal mo ako noon. Paano mo basta-basta na lang yun pinatay? Leo, ibinabalik ko ang libro mo. Nakakainip. Hoy! Leo, birthday mo. Nagpa-reserve ako ng mesa sa restoran ng Bituin. Magdiriwang tayo ngayong gabi. Nangako na ako kay Ivy. Kasama ko siya sa birthday ko ngayong gabi. E di pagkatapos, pwedeng magmerienda tayo. Pagkatapos ng hapunan, manunood kami ng sine. Sa susunod na lang. Pero, isang beses lang sa isang taon ang birthday mo. Chloe, palagi kang masunurin. Leo, isa ka lang, anak sa labas. Ginoong Garcia, gusto mo bang mabawi si Chloe? Sino ka? Ginoong Garcia, ang paglulunod sa sarili sa kalungkutan ng ganito, hindi makakabawi kay Chloe. Ano ang ibig mong sabihin? Kung gusto mo talagang mabawi si Chloe, kailangan mong makipagkumpetensya kay Liam Santos. At malinaw na, malayo ka pa, Ginoong Garcia, ako ang CEO ng Grupo de la Cruz. At narito ako para personal kang imbitahan na sumali sa amin. Maaari kong ialok sa'yo ang buong yaman ng Grupo de la Cruz. Iyan ang maglalagay sa'yo sa pantay na kalagayan kay Liam Santos. Makinig ka, hindi ko kailanman ipagkakanulo ang Grupo Reyes. Pero pinalayas ka na sa Grupo Reyes. Umalis ka. Binata, huwag kang masyadong magmalaki. Kapag natauhan ka na, puntahan mo ako sa Grupo de la Cruz. Ginoong de la Cruz, sino ang lalaking iyon? Leo Garcia, isa sa mga nangungunang batikan sa negosyo sa lungsod ng Ilog. Isang henyong taga-disenyo. Gayunpaman, gagawa ko siyang isang matalas sa patalim na tatutok mismo sa Grupo Reyes at sa mga Santos. Ginoong Garcia, binawi ni Tagapangulo Reyes ang iyong access sa kumpanya at malinaw niyang sinabi na ayaw niyang makita ka, kaya kailangan mong umalis. Kailangan kong makita si Chloe ngayon. Kailangan mong umalis. Umalis ka. Leo, tapos na si Chloe sa'yo. Kahit gaano ka pa makiusap. Hindi na yon magbabago. Ilang taon ka nang nagbabala. Para lang malapitan si Chloe, nakikipagkumpetensya ka ba sa akin? O tunay mo nga ba siyang mahal? Tumahimik ka. Kung mahal ko si Chloe o hindi, wala kang pakialam doon. Ikaw. Chloe. Liam, ayos lang ba ang kamay mo? Chloe, hindi ka mahal ni Liam. Chloe, ginagawa lang niya ito para makipagkumpetensya sa akin. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Leo, si Liam ang aking nobyo. Mas alam ko ang nararamdaman niya para sa akin kaysa sa iyo. Hindi mo ba nakita ang nangyari? Nasaktan ko ang kanyang damdamin.
Nagalit siya, nahiya, at nagwala. Chloe, hindi ba ikaw ang pinakamalapit sa akin noon? Pero noon pa iyon, at ngayon, hindi ka nakarapat-dapat. Umalis na tayo. Ilang taon mo akong minahal. Paano mo basta-basta titigil sa pagmamahal sa akin? Chloe Reyes, babawiin kita. Ginoong De La Cruz, sumasang-ayon akong sumali. Pero may isa akong kondisyon. Kailangang lubusan akong suportahan ng iyong kumpanya sa pagbabalik kay Chloe. Maligayang pagdating sa grupo De La Cruz. Alam ko na, gagawin mo ang matalinong desisyon. Ginagawa ko lang ito para mapabagsak ang Grupo Santos, at para maibalik si Chloe. Kapag nagtagumpay ako, aalis na ako. Walang problema. Maupo ka. Alam mo ba, kung ano ang pinakamalaking kompetensya natin sa Grupo Santos? Sa ngayon, ito ang International Design Competition na ito. Gusto kitang irepresenta, ang Grupo De La Cruz, at manalo sa kompetisyong ito, magkamit ng pagkilala sa mundo ng disenyo. Interesado lang akong durugin ang Grupo Santos at maibalik si Chloe. Huwag kang magmadali. Ang kompetisyong ito ay sponsor ng mga international financial conglomerates. Kung manalo tayo, makukuha natin ang suportang pampinansyal ng mga international conglomerates. Bilyon-bilyong puhunan. Kung masisiguro natin ang pondong iyon at makapag-develop ng mga bagong proyekto, aabot sa bagong taas ang Grupo De La Cruz. Sa panahong iyon, baka hindi nakalaban ng Grupo De La Cruz ang Grupo Reyes. At saka, naririnig kong may problema sa cash flow ang Grupo Reyes, hindi sila makakuha ng anumang puhunan. Idagdag mo pa ang mga negosyong atake mo. At lalo pang mahihirapan ang Grupo Reyes. Kapag nangyari iyon, babalik sa iyo si Chloe na nagmamakaawa. Gusto mo akong gamitin para mapabagsak ang Grupo Reyes. Kaya, payag ka o hindi? Sige. Sasali ako sa kompetisyon para sa iyo. Uubos na ang oras. Baka hindi ako manalo. Kailangan mong manalo. Naniniwala ako sa'yo. Neo. Anong ginagawa mo dito? Neo, alam kong nagkamali ako. Mula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko ng buong puso. Tumahimik ka na lang. Wala akong pakialam. Umalis ka na ngayon. O tatawag ako ng tulong. Neo, huwag. Huwag mo akong paalisin. Guardia. Neo, huwag mo sana akong paalisin. Nagugutom at giniginaw na ako. Parang impyerno na. Ilabas mo siya rito. Wala ka na bang pakialam sa akin? Neo, wala ka na talagang pakialam sa akin. Neo, kung wala ka, paano ako mabubuhay? Neo. Bastos, tumigil ka sa pagtakbo. Ang lakas ng loob mong akitin ang aking asawa, at ninakaw mo pa ang gintong singsing ko. Mrs. Chen, binigay niya po iyon sa akin. Ang kapal ng mukha mong sumagot. Papatayin kita. Mrs. Chen, hindi ko naman sinasadya na makipag-agawan sa iyo sa asawa mo. Gusto ko lang ng makakain. At may matuluyan. Hindi ba tinuruan ka ng nanay mo na ang pagiging manloloko sa pamilya ay walang hiya? Mrs. Chen, pakiusap. Hayaan mo na ako ngayon. Tuturuan kita sa pagiging maninira ng pamilya. Pahihintulutan kita ngayon. Kung maglalakas loob kang subukan ito ulit, papatayin kita. Ngayon, umalis ka. Bakit? Malinaw na mahal ako ni Chloe noon. Ngayon, ayaw na niyang makihalubilo sa akin. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan. Gusto ko lang ng makakain. Bakit walang may gusto sa akin? Siyempre, dahil kay Chloe. Oo. Lahat ay dahil kay Chloe. Bakit siya ipinanganak na mayroon ng lahat? At ang meron lang ako ay si Leo. Sinusubukan pa niyang agawin si Leo sa akin. Ang katulad niya ay karapat-dapat mamatay. Eksakto. Karapat-dapat mamatay si Chloe.
Anong ginagawa ni Leo dito? Hinahabol pa rin ba niya si Chloe? Sabi nila, sumali siya sa De La Cruz Corp. Siguro narito siya bilang kinatawan ng De La Cruz Corp. Para sa kompetisyon. Para sa paligsahang disenyo na ito, nagsimula nang maghanda si Chloe. Kalahating taon na ang nakalipas. Nakita ko na ang mga sketch niya. At napakagaganda talaga. Ang minadali kong draft. Malamang hindi makakatalo sa kanya. Ang kanyang kakayahan. Hindi ba't ikaw ang tagapayo niya? Bakit ka natatakot na matalo sa kanya? May tunay siyang talino. Ang mga disenyo niya. Kalaban ko na. Relax lang. Ako na ang bahala. Anong ibig mong sabihin? Ang panghuling isusumite. Napalitan ko na. Ang paggamit ng iyong pangalan para sumali sa kompetisyon ay panakip-butas lang para sa mga Reyes kung paano mo kilala ang mga draft na disenyo ni Chloe. Kilala rin niya ang iyong mga gawa. Gugulatin ko siya ng lubusan. Kanino mo pinalitan? Leo, akin na ito ngayon. Sa iyo? Oo. Sa tingin mo ba talaga matatalo mo si Chloe? Leo, hindi pa tapos. Pare-pareho pa lang ang pagkakataon ng lahat. Chloe, nandito ka rin pala. Ang galing mo talagang magpanggap na inosente. Napakamanipulatibo mong babae. Isang tulad lang ni Leo, ang magkakagusto sa isang babaeng katulad mo. Ikaw, Liam, kung mananahimik ka lang sana, walang iisip na tanga ka. hintayin mo lang na matalo ka, at magsisisi ka. Mga kasama, ang International Design Competition ngayong taon. Nakatanggap kami ng napakagaling na disenyo. Dapat sana ay walang duda na ito ang unang premyo. Pero may isang nakakagalit na bagay, ang lumitaw. May dalawang magkaparehong kopya pala ng disenyong ito, at ang bawat kopya ay may pirma ng magkaibang may akda. Ibig sabihin, may hayagang ng kopya ng gawa. Ano ba yan? Ninakaw mo ang disenyo ni Chloe? Wala akong ideya, Ivy, na may hawak ka pala ng mga disenyo ni Chloe. Pero heto. Sayang naman kung hindi gagamitin, di ba? Ginoong De La Cruz, basta tulungan mo akong ibagsak si Chloe. Gagawin ko ang lahat. Ang pagtulong sa'yo na ibagsak si Chloe ay talagang posible, pero kailangan mong magdala ng kapakipakinabang. Nasakin na yan. Si Chloe ang magre-representa sa Grupo Reyes, sa darating na International Design Competition. Kinuha ko ng palihim ang mga disenyo niya kanina. Pagdating ng tamang oras, mauna tayong magsumite. Ituring siyang manggagaya. At sirain ang reputasyon niya. Ha, sakto na yan. Paano mo nagawa to? Kung gusto mong lumuhad si Chloe, kailangan mong magpakadumi. Leo, nakalimutan mo na ba na yung mga draft ng disenyo ay ibinigay mo sa akin? Leo, nakalimutan mo ba yung mga sketch ng disenyo? Ikaw mismo ang nagbigay sa akin. Ivy. Leo, tinulungan mo talaga ako. Nakuha mo para sa akin ang mga disenyo ni Chloe. Oo. Hindi ba't sinabi mo, gusto mong sumali sa International Design Competition? Ang ganda talaga ng mga disenyo ni Chloe. Dapat kang matuto mula sa mga iyon. Salamat, Leo. Ivy, sinabi kong matuto ka mula sa mga iyon, hindi para nakawin. Wala akong pakialam. Ikaw naman ang nagbigay sa akin. Tignan iyong mabuti lahat. Parehong-pareho sa disenyo ko. Kinopya ba ni Eve ang mga disenyo ko? Halos magkapareho nga. Sa isang kompetisyon na ganito, mayroon talagang nangopya. Nakakadiri sa industriya, kailangan nating malaman kung sino ang nangopya. I-expose ang mandaraya at sirain ang karera nila. Sirain ang karera nila. Chloe, alam kong ayaw mo sa akin. Kung gusto mong gamitin ang mga disenyo ko, pumayag sana ako, pero dapat sinabi mo sa akin. Kung ganun, hindi sana ako sumali sa kompetisyon. Dahil sa'yo, dalawang magkaparehong disenyo ang lumabas sa kompetisyon. Nakakakahiya naman yun. Ginamit ko ang disenyo mo. Hindi ba yan ang nangyari? Siyempre hindi. Ang mga gawa ni Chloe ay nanalo ng maraming internasyonal na parangal. Tulad ng alam ng lahat, sa paglipas ng mga taon, matagal na siyang napatunayan sa mga nangungunang disenyador sa mundo. Bakit niya kailangang mangopya sa'yo? Tama. Si Chloe Reyes ay nakakuha ng malaking reputasyon sa mundo ng disenyo at mapapatunayan ang kanyang mga nagawa. Tama, si Evie Garcia ay hindi kilala. Ang mga disenyo ni Chloe ay napakaganda, na kahit ang kanyang tagapayo, si Leo Garcia, ay hindi nangangahulugang makakapantay sa kanya.
Bakit niya kailangang mangopya sa isang baguhan tulad ni Eve? Pero ang totoo, kinopya niya ako. Dahil ako ang naunang nagpasa ng mga disenyo. Ang ibig mo bang sabihin kung sino ang nauna magpasa? Siya ang gumawa. Ano pa ba? Kung walang naniniwala sa akin, hindi na ako magtatakip pa kay Chloe. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, ang mga disenyong ipinasa ni Chloe sa mga kompetisyon, ay ako ang tunay na gumawa. Ako ay isang ampon na anak lamang. Hindi ako nang ahas sumuway sa mga utos ni Chloe. Totoo ba yan? Siyempre totoo yan. Si Chloe Reyes ang magiging tagapagmana ng Grupo Reyes. Madali lang para sa kanya na mag-upo ng mga ghostwriter. Bukod pa riyan, si Chloe ay laging abala sa trabaho. Saan siya kukuha ng oras o lakas para gumawa ng disenyo? May punto ka nga. Ang mga mayayamang pamilyang ito ay may kanikanyang sikreto. Baka nagsasabi siya ng totoo. Ivy, hindi ko napansin noon kung gaano ka kagaling sa paggulo. Kaya, Chloe, aminin mo na ba o hindi? Ayon sa patakaran ng industriya, ang unang magsumite ang makakakuha ng kredito. Halatang halata kung sino ang nangopya. Ang mungkahi ni Ginoong de la Cruz ay eksaktong sasabihin ko sana. Kasalukuyang, tinitingnan ng aming tauhan ang mga rekord ng pagsusumite. Ang nasa akin ay ang mga dokumento ng pagsusumite ni na Chloe Reyes at Ivy Garcia. Ayon sa mga record, si Binibining Ivy Garcia ang naunang nagsumite. Kaya mukhang si Chloe Reyes ang talagang nangopya ng disenyo ni Ivy. Hindi ko inaasahan yon. Isipin mo, ang tagapagmana ng makapangyarihang Grupo Reyes ay gagamit ng ghostwriter para manalo ng mga parangal. Hindi ka panipaniwala. Ang tagapagmana ng Grupo Reyes talagang nanalo ng parangal gamit ang ghostwriter. Talagang hindi ka panipaniwala yon. Binibining Reyes, may sasabihin po ba kayo para sa inyong sarili? Hindi ako nangopya. Malinaw na nagsisinungaling siya. Kaya sino ba talaga ang nagsisinungaling? Isang tao lang ang makakapaglinaw nito. Talaga? Sino ang makakapagpatunay? Leo Garcia. Leo, ilang taon ka na sa Grupo Reyes. Alam mo sigurong mabuti silang dalawa. Gusto mo bang bumalik si Chloe? Kailangan niyang matalo. Alam mo na ang gagawin. Kaya ano ba ang totoo? Makinig tayo kay Ginoong Leo Garcia para sabihin sa atin ang totoo. Chloe, iwanan mo siya o tapos ka na. Sa ibabaw ng bangkay ko. Leo Garcia, ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo na, kung pinagbantaan ka ng Grupo Reyes, ang Korporasyon de la Cruz ay nandito para sa'yo. Leo, tigilan mo ang pagtatanggol kay Chloe. Chloe, mas gugustuhin mo pang sirain ang reputasyon mo kaysa bumalik ka sa akin. Huwag mo akong sisihin. Kapag natalo ka na sa kompetisyong ito at nanganganib na ang Grupo Reyes, darating ka rin sa akin ng nakaluhod sa pagmamakaawa. Totoo na si Ivy ang nagdidisenyo ng palihim para kay Chloe at ang disenyong ito ay kay Ivy. Totoo nga, kay Ivy ang disenyo. Putang inang mandaraya ka. Umalis ka na sa industriya ng disenyo ngayon din. Umalis. 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 Umalis kayo. Umalis kayo. Tahimik lahat. Huwag kayong mag-alala lahat. Tungkol naman sa iskandalo ng pangungopyang ito, ang international conglomerate ay haharapin ito ng mahigpit. Kayong dalawa, manatili kayo rito at hintayin ang hatol. Chloe, huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang lahat ng resources ng Pamilya Santos para patunayan ang iyong pagkawalang sala. Ayos lang. Kailangan kong lumabas sandali. Chloe, naghihintay ka ba para sa akin? Chloe, para lang makaganti sa akin. Siran mo ang sarili mong reputasyon? Worth it ba? Ang pagpili kay Liam ay nagmula mismo sa puso, hindi para ipamukha sa iyo. At masayang babayaran ko ang halaga para sa pag-ibig. Pero hindi ako kailanman luluhod sa tulad mo. Hindi ako makapaniwala. Chloe, mahal na mahal mo ako noon. Paano na wala lang bigla? Kung ibabalik mo ang puso mo sa akin, sasabihin ko ang totoo ngayon din. Alam ko yan, ang pagpipilit sa'yo na bumalik sa ganitong paraan, ay magdudulot lang ng galit mo sa akin. Pasensya na, kung ibabalik mo ang puso mo sa akin. Bumalik ka lang, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tama na, Leo. Tapos na tayo. Nakakasuka ka na. Chloe, nagsorry na si Leo. Bakit ang tigas ng puso mo? Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin? Naiwanan ko siya para sa'yo. Ngayon ayaw mo na sa kanya? Tapos na ang pagpapanggap? Eksakto, Ivy. Alam ng lahat dito
kung anong klaseng tao ka. Tayo-tayo lang naman dito. Ano ba yung pagpapanggap mo? Ang pagiging peking inosente. Tama ka. Sawa na ako magpanggap. Kinopya ko ang disenyo ni Chloe. Pero ano naman? Anong magagawa mo? Sa huli, hindi ba't si Chloe pa rin ang mababansagang mangongopya habang buhay? Ang desisyon sa internasyonal na konglomeratong iyon ay hindi pa lumalabas. Huwag masyadong magdiwang ng maaga. Sa piling ni Ginoong de la Cruz, kahit na ang Grupo Reyes ang sumali, hindi magbabago ang resulta. Ikaw, Chloe, ikaw ang nagpilit sa akin. Nakiusap ako sa iyo nang nakaluhod. Nakiusap ako na hayaan mo akong manatili sa pamilya Reyes. Pero ano ang ginawa mo sa akin? Itinapon mo ako, parang wala lang ako. Kung hindi, bakit pa ako makikipaglaban sa iyo para sa kahit ano? Chloe, ang pagkakawala ng mga disenyo mo at pagiging peke ay masakit talaga, ano? Chloe, Kung gayon, alam mo, ang sabi nila, ang mga kontrabida ay namamatay sa sobrang pagsasalita. Chloe, hindi mo naman sinusubukang hulihin ako gamit ang recorder ulit, di ba? Sa tingin mo ba, mahuhulog ako sa parehong bitag ng 2 beses? Nakikita mo, sa loob ng 10 metro, lahat ng elektronikong aparato ay pinipigilan. Ang iyong telepono, ang iyong recorder, lahat iyan ay walang silbi na ngayon. Ang sasabihin ko, masisiyahan ako sa bawat salita, pero kung umaasa ka sa ebidensya, hindi mangyayari iyon. Oh, talaga? Narinig ninyo ba lahat iyon? Evay, ang kapal ng mukha mo. Nahayagang hamunin ang isang internasyonal na konglomerato. Chloe, ang plano-plano mo. Sa'yo ko natutunan iyan. Chloe, kaya pala hinintay mo ako dito, para lang lokohin ako at magsalita. Ano pa? Para magkwentuhan, sa tagal na nating magkakilala, hindi ka talaga sumusuko. Sa mga bagay na hindi mo makukuha, ilang taon kitang hinabol, tapos bigla na lang ako sumuko at tumanggi sa'yo. Talagang magdaramdam ka. Kaya, hinintay kita dito para lumapit ka, at ibulgar ang tunay na katotohanan. Kilalang kilala mo ako. Chloe, paano ka naging sigurado na ibubulgar ko rin ang totoo? Sa lahat ng mga taong ito, laging insecure at sensitive ka sa harap ko. Ngayong may pagkakataon ka ng talunin ako. Paano ka makakapigil na magyabang sa harap ko? Ang tuso mo talaga. Para sa mga basura, kailangan ng hindi pangkaraniwang paraan. Chloe, ang galing mo. Chloe, lahat ng sinabi ko ay totoo. Kung babalik ka lang sa akin, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Leo, wala kang karapatan. Narinig naman ng lahat yon, di ba? Nangopya si Evay sa gawa ni Chloe. At si Leo ang nagtatakip para sa kanya. Kaya si Ivy pala ang plagiarist simulat sa poll. At siya ang nagpanggap kay Chloe. Nakakadiri. Kahihiyan sa mundo ng disenyo. Ivy, nangopya ka sa disenyo. Diskwalipikado ka sa kompetisyong ito. Hukom, ako. Hindi ako nangopya. Lahat ng sinabi ko kanina, sinadya ko lang para guluhin si Chloe. Sinadya ko lang yon. Yung draft ng disenyo. Talagang orihinal kong gawa yon. Orihinal mong gawa. Tama. CJ, edi dito na natin tapusin, ngayon na. Papaniwalain kitang talunin ka ng patas. Hukom, bigyan mo kami ng paksa ngayon din, at magdidisenyo kami dito mismo. Maglalabanan ng harapan. Lanan, Ivy, kung hindi, makikipagpaligsahan ka ulit kay Chloe. Oh, di kwalipikado ka. Ipapaalam namin sa buong industriya, at ipagbabawal ka ng permanente. Ikaw ang bahala. Ano na problema? Takot? Ang pagpapaguhit sa kanya ng disenyo ngayon din ay sobrang hirap. Ito ang ideya. Kunin mo ang iyong entry dito mismo sa harap ng lahat at iguhit mo ulit kung magagawa mong iguhit ito. Aminin kong nangopya ako at hihingi ako ng tawad sa iyo. Ano sa tingin mo? Ako. Tapos na usapan, simulan na natin. Binibining Garcia, ikaw muna. Ang tagal na niyang gumuguhit at nanginginig ang bawat linya. Malinaw, hindi siya marunong gumuhit. Tingnan mo kung gaano siya mukhang may sala. Talagang nangopya siya. Pangungopya. Pangongopya. 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 Nasugatan ko ang kamay ko kahapon. Kaya nahihirapan akong gumuhit ngayon. Tama na, Evie. Akala mo ba mga tanga kaming lahat? Naniniwala akong malinaw na ngayon ang katotohanan. Ang iyong entry ay kinopya. Hukom, hindi. Ako. Aking ipinahahayag. Ang unang gantimpala ng paligsahang ito ay mapupunta kay Binibining Reyes. Ang pamumuhunan mula sa internasyonal na konsorsyo ay mapupunta sa Grupo Reyes. Dagdag pa rito, si Ivy Garcia ay di kwalipikado. Siya ay i-report sa buong industriya at ipagbabawal ng permanente. Ang Grupo de la Cruz ay pumayag sa pangungopya ng isang kalahok. Sa susunod na 3 taon, lahat ng pakikipagtulungan sa mga internasyonal na konsorsyo ay kinansela.
Hukom, ako. Lene, Walang kwenta. basura. Peke ang peke, at hindi na sila magiging tunay. Palagi mo akong kinakalaban mula pa noong bata tayo. Ngayon, Papaniwalain kitang talo ka. Chloe, Hindi ko sinasadya na isangkat ka. Gusto lang kita talagang makasama ulit. noong hinahabol ka pa ni Chloe, napakaraming hirap ang dinanas niya, at pangungutya ang hinarap. Ngayon nandito ka, nagsasabing, gusto mo siyang bawiin, pero kinumpirma mo lang ang kahiyan niya. Sinira mo siya. Anong karapatan mong sabihing mahal mo siya? Ako. tama na. Liam, alis na tayo. Chloe. Chloe. Leo, tulungan mo ako. Pakiusap, bilyon-bilyong pondo. Nawala. Hindi ako palalampasin ni Ginoong De La Cruz. Leo, Karapat dapat ka dyan. hindi. Leo, Alam kong basura ka, pero hindi ko akalaing ganito ka kawalang kwenta. Sinabi kong sundan mo, hindi ka pa makaguhit ng tuwid na linya, at tawag mo sa sarili mong designer. pakiusap, nagmamakaawa ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bilyon-bilyong puhunan. Hindi ganoon kataas ang halaga ng buhay mo. Ginoong De La Cruz, naisip ko na ang paraan para ibagsak ang Grupo Reyes. Pakiusap, isa pang pagkakataon lang. Isa pang pagkakataon, nagmamakaawa ako. Isang huling pagkakataon. Kapag nagkamali ka ulit, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na mapalo. Salamat, sir. Para mabawi siya. Sinubukan ko na ang lahat, pero bakit? Lalo siyang lumalayo? Napakasigasig namin noon. Bakit? Sobrang hinahangaan namin si Evay noon. Ngayon, ganoon din ang pagsisisi namin. Ano ang itinanim? Siya rin ang aanihin. Karapat dapat kami sa lahat ng ito. Okay lang kami. Hindi naman kami gusto ni Chloe. Si Leo ang kinaawa ko. Sobrang minahal siya ni Chloe noon. Ngayon, iniwan niya ng malamig. Baka tama si Liam. Siya ang tunay na nagmamahal kay Chloe. At ako ay nagdudulot lang ng sakit kay Chloe. Ni hindi ko karapat dapat sabihing mahal ko siya. Pero alam mo ba, hindi ko ito tatanggapin. Talagang hindi ko ito tatanggapin. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka. Leo, may paraan ako para mabawi mo si Chloe. Anong paraan? Umalis ka sa harap ko. Ngayon. Leo, alam kong mali ako. Nandito ako para ituwid ang mga pagkakamali ko. Paano? Naisip ko na ngayon, gusto kitang tulungan na mabawi si Chloe. Kailan ka pa naging matulungin? Leo, dati, bulag ako. Naiinggit ako kay Chloe. Kailangan kong makipagkumpetensya sa kanya sa lahat. Hanggang sa pinaalis ako sa pamilya Reyes. Ngayon, pinabayaan ng pamilya De La Cruz. Nabubuhay ako ng walang matitirhan. Walang makain. Sana ay makabalik ako sa pamilya Reyes. Pero hindi na ako makakabalik. Ngayon, naiintindihan ko na. Gusto kitang tulungan na mabawi si Chloe. Sana lang. Kapag nakuha mo na ang gusto mo, bigyan mo ako ng konting tulong. Dati, bulag ako. Naniniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Tinatanggap kong pinaalis ako sa pamilya Reyes. Pero ang parehong bitad, hindi na ako mahuhulog dito. Pwede kayong umalis kung gusto ninyo. Huwag mo akong isali. Sige, kayo na lang kung gusto nyo. Aalis na ako. Leo, totoo ang sinasabi ko. Wala na akong gusto pang makuha. Ang hiling ko na lang ay mabuhay. Leo. Malapit na ang kasal ni na Chloe at Liam. Malapit na. Kung hindi tayo magdedesisyon ngayon, wala nang oras na matitira. Ninong, maligayang bati. Pinahahalagahan ko ang iyong kilos. Ngayon, kailangan nang umalis ang lahat. Ninong, gusto lang naming makita si Chloe. Napakakasalan ang lalaking minamahal niya. Wala nang iba. Huwag kang mag-alala, hindi kami magkakagulo. Ninong, kahit anong sabihin mo, si Chloe, ay kapatid pa rin namin. Gusto naming makita siyang ikasal. Tama yan, Ninong. Hayaan mo lang kaming manatili kung sino man sa inyo ang maglakas loob na gamulo. Hindi ako magpapakita ng awa. Ngayon, pakisalubong natin ang bagong kasal. Napaka-perpektong tambalan nila. Sa pagsasama ng mga pamilyang Reyes at Santos, sino pa sa mundo ng negosyo ang makakapantay sa kanila? Ngayon, ang lalaking ikakasal ang personal na. Maglalagay ng singsing sa daliri ng babaeng ikakasal. Sandali. Teka. Leo, Ivy.
Anong ginagawa ninyo rito? Ano ba nang ginagawa nila rito? Hindi naman nila sinusubukang pigilan ang kasal, di ba? Hindi niya pinahalagahan noong may pagkakataon siya. Ngayon, ikakasal na si Binibining Reyes. Ngayon pa siya magsisi. Anong silbi niyan ngayon? Eksakto. Walang kwenta ang pagmamahal na huli na. Ninong, hindi pwedeng pakasalan ni Chloe si Liam. Ngayon ang araw ng kasal ni Chloe. Kung may natitira pang kahit kaunting delikadesa sa inyo, umalis na kayo rito ngayon din. Ninong, alam naming nagkamali kami. Ipinapangako ko, mula ngayon, ibibigay ko ang buong puso ko. Sa pagmamahal kay Chloe at kay Chloe lamang. Hindi na kailangan yan. Chloe, magkakilala na tayo mula pa noong bata tayo. Sa napakaraming taon. Lahat ng kasaysayan sa pagitan natin. Hindi mo pwedeng basta itapon lahat yan. Leo, tapos na tayo. Kung may natitira pang kahit kaunting dignidad sa iyo, umalis ka na ng kusa. Chloe, paano ka naging napakawalang puso? Liam, kung ibabalik mo sa akin si Chloe, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Leo, ngayon ka pa nagsisisi. Nasaan ang lahat ng tunoong may pagkakataon ka? Sa puso ko. Wala nang mas mahalaga kaysa kay Chloe. Noong kasama mo siya, hindi mo alam kung paano siya pahalagahan. Ngayon, kasama na niya ako, magiging 1,000,000 beses. Hindi 1,000,000 beses akong mas mabuti sa kanya. Liam, Mga guard. Palayasin ninyo sila. Mga guard, paalisin nyo sila. Chloe, itatapon mo ba talaga ang meron tayo? Dahil lang sa isang dayuhan? Chloe, makinig ka. Pakakasalan ka lang niya dahil sa alyansa sa kasal. Si Leo ang tunay na nagmamahal sa'yo. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Sinisumpa ko, hindi na kita makakalaban pa. lilinawin ko sa'yo, Leo. Si Liam lang ang lalaking pakakasalan ko. Kayong dalawa ang dayuhan dito. At ikaw naman, Ivy. Sa tingin mo, kalaban mo ako. Chloe, nakaluhod na kami at nagmamakaawa sa'yo. Pakiusap. Ano pa bang gusto mo sa amin? Gusto mo bang makitang patay na kami? Wala akong pakialam kung mabuhay o mamatay kayo. Chloe, paano ka naging ganito kababaw? Ano nang ginagawa niyo dyan at nakatayo lang? Paalisin niyo sila sa harap ko. Chloe Reyes, dahil napakatigas ng ulo mo, huwag mo akong sisihin sa susunod. Ivy, Hinahanap mo yan. Ivy, anong akala mo ang ginagawa mo? Pakawalan mo siya, ngayon din. Walang gagalaw. O mamamatay siya. Nababaliw ka na. Tama ka, nababaliw nga ako. Iniwan ako ng pamilya Reyes. Kahit sarili kong kapatid ayaw na sa akin. Kung akala mo babalik ako sa pamumuhay sa kalye, na nagugutom, mabuti pang mamatay na lang ako. Pero bago ako mamatay, isasama ko ang tagapagmana ng Grupo Reyes. Sulit na sulit. Huwag kang magpadalos-dalos, Ivy. Gusto mong bumalik sa pamilya Reyes, di ba? Sige, payag ako. Pakawalan mo lang si Chloe. Chloe, gusto mong pakasalan si Liam Santos, di ba? E di hindi ko hahayaan mangyari yan. Hindi lang ako babalik sa pamilya Reyes. Gusto ko rin ng 10% ng shares sa Grupo Reyes. At gusto kong si Chloe ay pakasalan si Leo. Pwede ang unang dalawa. Pero ang pangatlo, Imposible. Kunin mo na lang ang bangkay niya. CJ. Payag ako. Ivy, gusto mong pakasalan ko si Leo? Mabuti pang mamatay kaysa sumuko ako. Chloe, mamamatay ka na lang kaysa pakasalan ako? Hindi kailanman. E di mamatay ka. Huwag. Chloe, ang kasal na ito, ikakansela natin. Wala nang. Mas mahalaga kaysa kaligtasan mo. Liam, kung ganun ka nagmamalasakit sa kanya, bakit hindi ikaw ang mamatay para sa kanya? Kasundo. Pakawalan mo si Chloe. At ako ang hahalili sa kanya. Wow, sa harap ng kamatayan, tunay na pag-ibig ang lumalabas. Sila ang tunay na deal. Eksakto. Nakakalungkot lang. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatagal. Liam. Mamamatay ka talaga para sa kanya. Hindi ka magsisisi. Wala akong pagsisisi. Ivy, pakawalan mo siya. Ako na lang ang kunin mo. Hindi, Liam. Chloe, Mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Liam. Marami na akong utang na loob sa iyo mula pa noong bata tayo. Kung mamamatay ka dahil sa akin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Chloe. Mahal mo talaga siya. Leo, matagal ko nang sinabi sa iyo na hindi kita mahal. Ayaw mo lang maniwala sa akin. Chloe. Ako ang dapat sisihin. Sinabi sa akin ni Ninong, na mahalin kita ng buong buhay ko. Nabigo ako. Ngayon, nakahanap ka ng isang tao, na handang gawin din yon. Masaya ako para sa'yo. Ivy, pakawalan mo siya. Ano ang nangyayari? Sinusubok ang tunay na pag-ibig ni Binibining Reyes. Sino nga ba ang tunay? Kung tunay nga, may konsensya pala si Leo. Pero nakakatakot ang mga pamamaraan niya. Ivy, pakawalan mo siya. Hindi na ako magtatanong ulit. Bakit ko gagawin iyon? Akala mo susunod lang ako sa iyo. Ivy, anong ibig mong sabihin? Leo, pakawalan mo siya ngayon. Makakabalik pa ba tayo sa pamilya Reyes? Hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan ko. Ivy,
Pumayag na akong makabalik ka sa pamilya Reyes. Ano pa ang gusto mo? Ang gusto ni Ginoong de la Cruz ay pigilan ang alyansa sa kasal ng mga pamilyang Santos at Reyes. Gusto niyang sirain ang kanilang pakikipagtulungan, kahit pakawalan natin si Chloe ngayon. At kahit makabalik ako sa pamilya Reyes. Si Ginoong de la Cruz, hindi ako palalampasin. Hindi ko tatanggapin ito. Bakit noong bata pa ako, walang katapusan ng hiya na dinanas ko sa ampunan? Samantalang siya, ipinanganak na may lahat ay humahanga sa kanya. Mahal siya ni Ninong, mahal siya ni Liam. Kahit si Leo, mahal siya. Kaya't simula pagkabata, nakikipagkumpetensya na ako sa kanya. Kailangan kong mas maging magaling kaysa sa kanya. At ngayon, napakalapit ko na. Malapit na akong magtagumpay. At gusto mong mawala lahat iyon. Hindi pwede. Chloe, hindi mo naman talaga gustong pakasalan si Leo, di ba? Sige, sisiguraduhin ko. Napakakasalan mo siya. Ikaw, Binibini, kung hindi dahil sa awa sa iyo ni Chloe noon, at sa pagmamakaawa niya na ampunin kita, nagdudusa ka pa rin sana sa ampunan. Iyon ay, dahil sobrang mabait lang siya. Ikaw. Mabait si Ginoong Reyes na ampunin siya. Hindi lang siya walang utang na loob. Masama pa ang kalooban niya. Talagang walang utang na loob. Sinakmal niya ang kamay na nagpakain sa kanya. Ako pa ang walang utang na loob, kung hindi mo na naging napakalupit ng mga Reyes. Kung hindi nila ako pinalayas, bakit ko kailangang gawin ito? Ivy, sobra-sobra na ang nagawa ng mga Reyes para sa atin. Pwede ka pang umatras ngayon. Leo, napakalupit sa atin ng mga Reyes. Bakit ka pa rin kumakampi kay Chloe? Ivy, makinig ka lang sa akin. Hayaan mo na siya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ipon ko. Lahat ng meron ako. Pag alis mo sa mga Reyes, ang perang ito ay sapat na para mabuhay ka ng komportable habang buhay. Leo, mahal mo pa rin ako, di ba? Hindi kita mahal. Kaya, Leo, para kay Chloe lahat ito, ha? Ganoon ba? Pero hindi na ako makaka-actress ngayon kung hindi ko mapipigilan ang alyansa sa kasal ng mga Reyes at mga Santos. Ang mamamatay ay ako. Anong sinasabi mo? Binigyan na ako ng ultimatum ni Ginoong de la Cruz. Kailangan kong pigilan ang mga Reyes na makipag-alyansa sa mga Santos. Oh, ako ang mamatay kung hindi ako pinalayas ng mga Reyes. Bakit ako lalapit kay Ginoong de la Cruz? Napakalalim na ng pinasok ko. Sinubukan mong saktan ang isang tao, kaya ikaw ang pinalayas. Wala kang ibang masisisi kundi ang sarili mo. Tumahimik ka. Hindi. Liam, ayos ka lang ba? Dumudugo ang kamay mo. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Bilisan mo. Hulihin siya. Mas mabuting pakawalan mo ako. O lahat. Mamamatay. Anong ibig mong sabihin? Dahil dito, may nakalagay na bomba ng maaga. Nandyan mismo. Ethan. Ang kapal ng mukha mong maglagay ng bomba sa kasalan? Ninong, sinabi ko sa'yo, mahal ko si Chloe mula pa noong bata kami. Paano mo pa siya ipapakasal sa iba? Tama, Ninong. Dahil ayaw ni Chloe, napakasalan si Leo. E di pakasalan niya si Ethan. Pagkatapos ng lahat, si Ethan ay isa sa mga kandidato sa pagpapakasal ni Chloe. Ibalik natin ang lahat sa dapat kalagyan. Ivy. Itinago mo pa ito sa akin at nakipagsabuhatan ka kay Ethan? Leo, nakikita ko kung gaano mo kamahal si Chloe. Natatakot ako na baka magpahina ka. At tama nga ako. Akala mo ba wala akong backup plan? Kailangan ko bang pakasalan? Kung sino man ang sabihin mo. Siyempre. Nasa akin ang bomba. Ikakasal ka. Sa sino mang sabihin ko. Kung hindi, lahat mamamatay. Ivy, naiintindihan mo ba na lahat ng ginagawa mo ngayon ay labag sa batas? Kahit na makuha mo ang gusto mo, hindi ka makakataka sa batas. Sasagipin ako ni Ginoong de la Cruz. Ang tigas ng ulo mo. Kaya, Chloe, pakasalan mo ako, o ako mismo ang papasabog sa ating lahat. Ikaw ang bahala. Tingnan ninyo, Binibining Reyes. Pakasalan mo na lang siya. Wala nang mas mahalaga kaysa sa buhay mo. Seryoso, baliw na baliw talaga ang lalaking yon. Sumang-ayon ka na lang, o lahat tayo'y mamamatay. Teka nga, pakasalan mo na lang siya. Ethan, napakasama mo talaga. Chloe, sa wakas, tinititigan mo na ako. Kahit na sinusumpa mo ako, masaya pa rin ako. Lahat kayo'y nababaliw na. Tama na, Chloe Reyes. Pakakasalan mo ba siya o ano? Chloe, Liam, ang pagsasama natin, ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Ako rin. Hayaan mong tapusin ko. Noong bata pa tayo, sinabi mong gusto mo ako. Akala ko, pang bata lang yon. Nang tumanda ako, nasaktan ang puso ko. Palagi kang nandyan para sa akin. Iniingatan ako. Ipinakita mo sa akin kung gaano kaganda. Ang mahalin. Salamat. Kung magkikita tayo sa susunod na buhay, ako naman ang magmamahal sa iyo. Chloe.
Ethan, pakakasalan kita. Ako ang nabiyayaan. Sige. Iyon pa lang ang una kong demand. May dalawa pa ako. Una, gusto kong makabalik sa pamilya Reyes. Pangalawa, gusto ko ang 10% share ng grupo Reyes. Sige. Payag ako. Ethan, patayin mo ang bomba. Chloe, Sir, Ethan, anong ginagawa mo? Paano naman? Ang bomba. Nakita mo na ang lahat. Napalitan na ang bomba. Ano ba talaga ang balak mo? Naghihintay na harapin mo ang hustisya. Anong ibig mong sabihin? sino ang tumawag ng pulis? Pulis, ako ang tumawag ng pulis. Ako mismo ang magsusumbong sa kanya. Binablackmail ako ng babaeng ito. Lahat ng nandito ay saksi. Kailangan mong sumama sa amin. Ethan, ginulo mo na naman ako. Ivy, isang taong kasing tanga mo lang, ang sasabak sa parehong bitad, ng 2 beses, 2 beses, hindi ka natuto noong nakaraan, at nagtiwala ka pa rin sa akin. Ethan, pinanghahawakan mong si Chloe ang pinakamahal mo. Paano ka nakatingin lang, habang pinapakasal siya sa ibang lalaki? Siyempre gusto kong pakasalan si Chloe. Kung papayag siyang pakasalan ako, gagawin ko ang lahat. Pero malinaw na si Liam ang mahal niya. Si Liam ang lalaking mapagkakatiwalaan niya. Kaya, hahayaan ko na lang. Eh bakit? Pumayag ka pang makipagsabuatan sa akin. Tapos biglang umatras sa huling sandali. Pumayag lang ako, para pigilan kang humanap ng iba. At saka, hindi ito pag-uurong ko, wala naman talaga akong balak gawin ito. Naghihintay lang ako sa pulis, kaya pinapatagal ko lang. Sa pakikipag-usap, Kadiri ka. natutunan ko yan sa eksperto. Chloe, ngayon, sa wakas ay mapapakasal ka na, sa lalaking mahal mo. Salamat dito. Walang anuman, ako ang may kasalanan sa'yo. Sa pagkakataong ito, ituring mo itong paraan ko para makabawi. Chloe. Alam ko, kahit anong sabihin ko, hindi mo ako mapapatawad. Pero may iba pa akong gustong sabihin sa'yo. Pwede ba? CJ, sabihin mo na lahat. At magkaroon ka ng kapanatagan. Chloe. Sana mas maaga kitang nakilala. Noong mga madilim at walang pag-asang araw. Sa ampunan, si Ivy ang unang dumating. At siya ang laging nasa tabi ko sa lahat ng iyon. Kaya nang makilala kita, kahit naakit ako sa'yo, paulit-ulit kitang itinakwil. At pinalayo, hindi ko kayang ipagkanulo siya. Chloe. Minahal kita, pero bulag ako sa sarili kong nararamdaman. Lagi akong gumagawa ng mga bagay na nasasaktan ka. Sa huli, nasaktan pa rin kita. Tapos na iyan. Wala nang saysay ang dagdag na salita. Chloe. Sana mas maaga kitang nakilala. Oo, kung mas maaga kong naunawaan ang tunay kong nararamdaman. At hindi kita sinaktan. Iba kaya ang naging wakas natin. Pero walang sana o kung. Tama ka. Walang kung. Kasalanan ko, hindi ko pinahalagahan ang meron tayo. Ang ating relasyon. Nabigo akong tuparin. Ang mga inaasahan ng aking ninong. Nagkasala ako sa pamilya Reyes. Leo. Maghiwalay na lang tayo ng maayos. Chloe, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, mawawala na ako. Sa buhay mo magpakailanman. Nakuha na. Dito na lang tayo magtapos. Dalhin mo siya. Sa anong batayan? Kayo, grabe ang pagmamahal kay Chloe. Sisiguraduhin kong Bawat isa sa inyo ay magbabayad. tabi. Leo. Leo. Pumatay siya. May pinatay siya. Takbo. Pumatay talaga siya sa liwanag ng araw. Dalhin mo siya. Umalis ka. Bilis. Dalhin mo siya sa ospital. Ngayon na. Leo, dalhin kita sa ospital. Huwag mo nang intindihin. Chloe. May kailangan akong sabihin sa'yo. Pag-usapan natin sa ospital. Natatakot ako baka huli na ang lahat. Dahil ang gusto ko lang naman ay makahanap ng isang tao na kayang magmahal sa akin. Akala ko si Ivy. Ang buong mundo ko, pero tinalikuran niya ako. Akala ko. Ikaw ang kaligtasan ko. Pero ako pala ang tinalikod sa iyo. Huwag, pag-usapan natin sa ospital. Kung makakapunta man ako sa isang paralel, sa isang universo na wala si Ivy,
Kung mas maaga lang sana kitang nakilala, hindi kaya. Mas naging mabuti. Leo, ibinabalik ko ang librong hiniram ko. Walang saysay. Huwag, Leo. Kumuha ng doktor, ngayon din. Sayang naman. Sa buhay. Walang mga paano kung. Paalam na. Chloe. Chloe. Tigil, Leo, huwag. Bilisin mo. Kumuha ka ng doktor, ngayon din. Pasensya na, pare. Inabot ako ng ilang taon, bago ka tuluyang madalaw. Sa mga nakaraang taon, nalibot ko na ang buong bansa. Nakita ko na ang lahat ng klase ng relasyon. May masasaya, may malulungkot, pero walang katulad mo. Handang mamatay para dito. Palagi ka bang naghahanap ng kamatayan? Leo, ang tanga mo. Noong buhay ka pa, hindi kita matiis. Pero ngayon, naiintindihan ko na, ang gumugol ng buong buhay, sa paghahanap sa taong iyon, ay hindi madali. Pareho tayong nagkaroon ng pagkakataon kay Chloe, pero pareho rin tayong nagkamali. Huwag kang mag-alala, babalik na ako ngayon at dito na ako. Hindi na ako alis. Sa nalalabi kong buhay, ipagtatanggol ko siya para sa'yo. Ito, ay para sa'yo. Paglingon sa nakaraan, napunta ka rito dahil palagi kitang pinahamak. Itinulak kita hanggang sa wala ng uwian kapag nagkita tayo sa kabilang buhay. Itutuwid ko ang lahat. Anak ka ng sino? Nasaan ang mga magulang mo? Pinadala ako ng mga magulang ko para magbigay galang kay Ginoong Garcia. Ano ang pangalan mo? Ikaw ba ay nag-iisa lang dito? Ako si Nora Santos. Kasama ko si nanay at tatay. At ang mga magulang mo? Nandoon lang sila. Ethan, ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Chloe. Well, yung maliit na batang babae anak mo. Anak namin ni Liam. 4 na taong gulang na siya. Ang pangalan niya ay Nora Santos. Nora, anak, magbati ka kay Ginoong Cruz. Ginoong Cruz. Kumusta? Ang bait mo, Nora. Liam, tingnan mo, nabubuhay ka na sa pangarap mo. Nora, anak, ilagay mo muna ang mga bulaklak, okay? Chloe, mag-usap kayong dalawa, nandyan lang ako. Tara na. Chloe, mabuti ba ang trato niya sa'yo? Tulad ng nakikita mo. Napakabuti ng trato niya sa akin. Mabuti naman. Ethan, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang taon? Maayos ka ba? Nitong mga nakaraang taon, naglalakbay ako sa buong bansa. Nakaranas ng iba't ibang kultura at kaugalian, nakakapagbukas isip. Mukhang marami kang naranasan nitong mga nakaraang taon. Marami kang naranasan. Siguro nga, nagbago na ang pananaw ko. So, bumalik ka na. Permanente na. Hindi na ako alis. Plano kong tulungan si Ninong sa pagpapatakbo ng Grupo Reyes. Kung tatanggapin pa ako ng Grupo Reyes. Ang galing naman. Sa mga taong wala ka, araw-araw kang binabanggit ni tatay. Sasabihin niya, yung walang utang na loob na batang yan, ay hindi man lang tumatawag sa akin. Parang siya talaga. CJ, kung ganon pagbalik ko, tutulungan ko si Ninong sa Grupo Reyes. Lilik. Nanay. Naiinip na yung maliit. Dapat bumalik ka na. Weekend ngayon. Nangako si tatay na dadalhin siya sa amusement park. Sobrang excited na siya. Parang ikaw noong ganyang edad mo, laging gusto maglaro. Ganoon ba ako? Dapat umalis ka na. Huwag mo silang patagalin. Lilik. Dapat na kaming umalis. Okay.
Chloe, maging masaya ka habang buhay.